Likas na kalikasan ng langit at lupa. Mga malas, lumayas kayo. Takpan. Matandang Jiang, ang demonyo. Palabas na ang demonyo. Sa tingin ninyo, makukulong niyo ako? Lahat, manatili tayong matatag. Naabisuhan ko na si tagapangalaga Duan. Pagdating niya, agad niyang mapipigilan ang demonyong ito ng ibang mundo. Demonyo, tigilan mo ang kahambugan mo. Tagapangalaga Duan. Ikaw na naman. Toreng nagtatakip ng demonyo. Takpan. Matanda, Si tagapangalaga Duan, wala siyang spiritual energy sa paligid niya at bihira rin siyang makita sa araw-araw. Ang demonyong ito ng ibang mundo ay nakakatakot? May magagawa kaya siya? Bago ka pa lang sa sekta, kaya normal lang na hindi mo alam. Si tagapangalaga Duan, ang kanyang kultibasyon ay walang hanggan. Sa mundong ito, wala nang mas malakas na kultibador pa kaysa sa kanya. Nakita mo, si tagapangalaga Duan, na walang spiritual energy, yun ay dahil ginagamit niya ang sarili niyang spiritual energy para ibigay sa kampana ng kaguluhan. ang kampana ng kaguluhan? Ano yon? Misteryo ng langit at lupa. Ugat ng lahat ng enerhiya. Kampana ng kaguluhan. Magpakita. Ito na ba ang kampana ng kaguluhan? Tama. Ang kampana ng kaguluhan na ito ay ang pinakadakilang kayamanan ng ating sekta. Kilala bilang kayang linisin ang lahat ng bagay sa mundo. Napakalaki lang ng konsumo. Lahat ng disipulo ng ating sekta ay gumagamit ng spiritual energy para lang mapatakbo ito sa loob ng 10 hininga. Tanging si tagapangalaga Duan lang, sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas, ay kaya niyang patakbuhin ang kampana ng kaguluhan nang tuloy-tuloy. Paano nangyari yan? Ang ganitong kalaking dami ng espiritual na enerhiya, posible bang ang kultibasyon ni Duan Gongfeng ay kasing antas ng isang Golden Immortal? Utos ng 3 purong Diyos, luminis ang langit at lupa. Panaigin. Umatras kayo. Duan Gongfeng, ikaw ba? Duan Gongfeng, Umatras. umatras. Chaos Bell. Pawiin. Duan, Feiyu, hindi mo ako makukulong. Lalabas pa rin ako muli. Duan Feiyu, ikaw na may maringal na kultibasyon ng Golden Immortal. Ngunit halos 99% ng iyong kultibasyon ay ginamit mo sa pagsuporta sa Chaos Bell para dalisayin ang aming mga kaluluwa. Sa ordinaryong araw, baka wala ka ng lakas na. Pumatay ng manok, sulit ba yan? Nangako na ako sa matandang pinuno ng sekta. Nababantayan ko ang mga demonyo para sa kanya. Natural lang natuparin ko ang aking salita. Kapag nadalisay ko kayo, gamit ang Chaos Bell, kusa namang babalik ang aking kultibasyon. Magmadali kayong gamitin ang inyong kapangyarihan para magpagaling. Si Duan Gongfeng ay gumagamit ng kanyang panloob na espiritual na kapangyarihan para tulungan tayong magpagaling. Dali. Isang grupo lamang kayo ng mga insekto at sulit bang ubusin ng isang Golden Immortal ang kanyang panloob na lakas para paggalingin kayo? Tumahimik ka. Duan Gongfeng, ayos ka lang ba? Ayos lang. Masyado lang akong nagubos ng espiritual na lakas. Magpapahinga muna ako. Sige. Nandito ang pinuno ng sekta kasama, ang mga disipulo at wala kayong ginagawa. Anong kaparusahan ang nararapat sa inyo? Saan nanggaling itong batang babae na ito? Aba, Mga bulag kayo, ito ang anak ng pinuno, si Senior Sister Deng Siki. Simula ngayon, ang sekta ng Qingliang ay pansamantalang pamumunuan ni nakatatandang kapatid na babae Deng hanggang sa matapos ang paghihiwalay ng pinuno ng sekta. Bakit hindi pa kayo lumuhod at humingi ng tawad sa bise-pinuno ng sekta? Kami ay kanina pa lang. Tama na. Mga walang kwentang hindi man lang, kayang salagin ng isang atake ng aking lingkod? Pinaaalis na kayo sa sekta. Ang aking sekta ng Qingliang ay hindi nangangailangan ng mga parasito na tulad ninyo? Sa mundo ng paglilinang, ang mga makapangyarihan ang siyang mas mataas. Ang mahihina ay hindi karapat-dapat manatili rito. Tingnan nga natin ngayon kung gaano pa karami ang mga walang kwentang katulad nila.
Kung hindi lang sana, kami labis na nasugatan kakapigil. Sa Sealed Demon Tower, paano mangyayaring hindi ko kayang salagin? Ang isang palad niya, Tama? Hay nako, tama na iyan. Kagagaling lang sa pag-insayo nitong binibini mula sa Central Region, Shaking Light Sacred Sect, at ngayon pa lang siya hahawak sa sekta, kaya nagmamadaling magpakita ng kapangyarihan. Elder, nagpapagaling pa rin si Custodian Duan. Kung balak niya pang guluhin si Custodian Duan, Sana, hindi siya ganoon katanga. Namanggulo pa kay Custodian Duan. Kung hindi, ang Cool Breeze Sect na ito, baka masira lang sa kamay niya. Tignan nyo itong mga walang kwenta. Wala man lang umabot sa Golden Core stage. Naglakas loob pa rin. Tawaging disipulo ng Cool Breeze Sect. Anong ginagawa mo? Mid-stage chi training Kaya pala, napakahina ng cultivation. Itong landas ng Immortal Cultivation, ito ay pagsuway sa langit. Kung hindi ka umuunlad, umaatras ka. Anong ginagawa mo? Naglaro ka lang ba ng putik dito? Hindi. Ito ang nag-iisang alaala na iniwan sa akin ng aking ina. Anong karapatan mong basagin ito? Anong karapatan? Ang karapatan ko ay mas malakas ako sa iyo? Sa mundo ng mga cultivators, ang pagiging mahina ay kasalanan. Kung hindi ka mag-ensayo ng mabuti, magiging pareho ang kahihinatnan mo sa kanya. Narinig mo ba? Muntik ko nang makalimutan. May isa pa palang walang kwenta dito na halos hindi ko na makita dahil sa maninipis niyang spiritual energy. Sino ka? Ang cultivation na ito, halos wala at may sugat pa. Bakit? Nasugatan mo ba ang sarili mo kakapag-ensayo? hindi. Iyon po si Custodian Duan dahil sa pagtulong sa amin. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Napakababa ng cultivation, pero isa siyang custodian. Mga tao, hubarin ninyo ang damit niya at palayasin siya sa sekta. Ako? Palalayasin mo ako sa sekta? Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi? Ang isang mahina na katulad mo ay walang karapatang manatili sa ating Qingliang sect. Umalis ka na agad. Ang ginagawa mo, alam ba iyan ng matandang pinuno ng sekta? Ang isang walang silbi na katulad mo, may karapatan ka pang banggitin ang matandang pinuno ng sekta? Walang silbi ka talaga. Iwan mo ang damit ng tagapaglingkod ng sekta at umalis ka. Huwag mo nang ituon ang espiritual na enerhiya sa pagpino sa akin. Ganoon ka na lang ininsulto ng bata na ito. Ipakita mo ang lakas mo at hayaan mong makita nila sa tunay mong antas ng paglilinang. Hindi man lang nila mahaharap ang isang daliri mo. Tumahimik ka. Hindi ka pa rin naalis dyan? Chi Utang? Opo. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Si tagapaglingkod Duan ay nagtrabaho ng buong puso sa loob ng 50 taon bilang tagabantay ng tore ng demonyo para sa ating sekta. Paano ninyo nagawang maging ganoon kawalang utang na loob? Kung sino pa ang tutulong sa kanya, sumama siyang umalis. Hindi ka pa aalis dyan? Nakita ninyo ba? Kahit tagapaglingkod pa siya, hindi pa rin ba siya pinaalis? Binibini, ang apelidong Duan ay isa pa ring tagapaglingkod at siya pa ang nagbabantay sa tore na nagkukulong ng demonyo. Kung paalisin natin siya sa sekta ng ganito, baka Isang walang silbi na walang espiritual na enerhiya? Sa tingin mo, kaya ba niyang bantayan ang sekta? Siya? May karapatan siyang manatili sa Qingliang sect? Nananaginip lang siya. Anak, nagmamadali ka? May nakalimutan akong sabihin sa iyong mahalagang bagay. May isang tagapaglingkod sa sekta na may apelidong Duan. Ang taong ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng sekta. Huwag na huwag mo siyang gagalawin. Apelidong Duan? May kinalaman sa kaligtasan ng sekta? Baka siya nga... Teka, Chiutang, ilang mga konsul na apelidong Duan mayroon sa ating sekta? siguro ilan lang po. Binibini, ito po ang listahan ng mga disipulo ng sekta. Nakita ko na. Si Duan Feiyu, konsul ng sekta, dating pangunahing disipulo ng sektang banal ng Yao Guang. Ang cultivation level ay na 10th soul stage. Siya, siguro ang taong binabanggit. Ani tatay. Sige, anak, may isa pang konsul na. Halos kapareho ng pangalan niya. Matakaw, mahilig magsugal, at mahina ang cultivation. Pero siya ang anak ng dakilang matanda ng sekta. Dahil sa reputasyon, wala akong magawa. Humanap ka ng pagkakataon na paalisin siya sa sekta. Ang konsul kanina apelidong Duan din. Siya, kaya yung sinasabi ni tatay na
Matakaw at sugala? Hindi nakapagtataka na napakahina ng cultivation niya. Pero nagpapanggap pa, siyang parabang hindi natin siya pinapahalagahan, nakakadiri talaga. Pero, Binibini, hindi mo ba pupuntahan si Duan Feo? Balita ko, gwapo siya? Bata pa, pero umabot na sa nascent soul stage ang cultivation. Hindi. Ba't perpekto kayong match? Hahanapin mo ang gulo. Anong mapapala niya kahit malakas pa siya? May kilala akong tao na mas malakas pa sa kanya. Kaya pala, Binibini, ang nagligtas pala sa iyo, noon ay hindi lang basta tagapagligtas, kundi ang iyong minamahal, ano? Puro kakalokohan. Ate Deng, hindi po maganda ang balita. Muling tumagas ang demonyong enerhiya mula sa Demon Ceiling Pagoda. Lahat ng disipulo sa sekta ay sinasalungat na ng demonyong enerhiya. Kung hindi natin ito mapipigilan, tiyak na masisira ang buong sekta dahil sa demonyo. Ano? Masamang espiritu. Ang iyong kaluluwa ay ikinulong ko sa loob ng kampana ng kaguluhan. Kaya bakit mo pinagagalaw ang iyong katawan sa tore ng pagpepiga ng demonyo? Duan Feiyu, hindi ka na miyembro ng sektang Qingliang at wala ka ng dahilan para ipagtanggol sila. Kung gagawa man ng kaunting ingay ang aking katawan sa tore ng pagpepiga ng demonyo, hindi na siguro iyon ang problema mo, hindi ba? Sige na. Ang koneksyon ko sa sektang Qingliang ay tapos na. Kapag nagawa kong dalisayin ang iyong kaluluwa gamit ang kampana ng kaguluhan, isauli ko ang kampana ng kaguluhan. At sa oras na iyon, wala na akong anumang kinalaman sa sektang Qingliang. Duan Feiyu, wala ka bang kahiya-hiya? Ganyan na ang ginawa nila sa'yo, pero tinutulungan mo pa rin sila? Isa ka talagang walang kwentang tao. Palayain mo ako, tutulungan kitang patayin silang lahat sa sektang Qingliang. Ang ingay mo. Duan Feiyu, ikaw? Nasaan ang mga taong responsable sa pagpiga sa tore ng pagpipiga ng demonyo? Nasaan na silang lahat? Ang responsable sa pagpiga sa tore ng pagpepiga ng demonyo na sina Elder Zhang at Patron Duan ay pinalayas mo na po. Sila pala ang mga walang kwentang iyon. Isa lamang itong simpleng masamang, espiritu mula sa labas. Banal na teknika ng Yaoguang, lanta ng 1,000 puno, piga. Binibini, hindi mo kayang talunin ang masamang espiritong ito. Umalis muna tayo rito, tapos mag-isip tayo ng ibang paraan. Hindi maaari. Kung kaya ng walang kwentang, iyon napigain ang tore ng pagpipiga ng demonyo at hindi ko ito maresolba. Mas wala pa akong kwenta kaysa sa kanya. Teka, nasaan ang kampana ng kaguluhan ang pinakamahalagang kayamanan ng sektang Qingliang? Ako, hindi ko rin po alam. Ang binibini ng sektang Qingliang na bumalik mula sa pagsasanay sa banal na lupain ng Central State ay hindi pa rin makatalo sa masamang espiritu. Mukhang tama ang desisyon kong umalis sa sektang Qingliang. Ayoko namang sumama sa sektang Qingliang na mawasak. Alam ko na kung sino ang makakapagselyo sa demonyong ito. Sino? Baka ang gusto mo ang binibini? Tama, ang kanyang kultibasyon ay walang hanggan at hindi masusukat, naniniwala ako. Natiyak na kaya niyang selyuhan ang demonyong ito. Ang tangang babae na ito ay kilala pa. Pala ang dalubhasa na makakapigil sa demonyo? Hindi ba't ngayon lang siya bumalik mula sa Zhongzhou? Kuya Daoyu, ako ay disipulo ng sekta ng Qingliang. Ang aming sekta ng Qingliang ngayon ay sinaktan ng mga makademonyong nilalang mula sa labas ng domain. Malapit na kaming bumigay. Pwede mo ba kaming tulungan? Duan Feiyu? Siya pala. Duan Feiyu, mamatay ka sana. Ha? Ano? Ang babaeng iyon, nasa sekta ng Qingliang din? Nasa malapit lang ako, paparating na agad, pansamantala mong pigilan muna ang ki ng demonyo. Ang incantation ay... Si Duan Feiyu pala ang tagapagligtas ni nakababatang kapatid na babae si Deng. At hindi pa sila magkakilala? Talagang pumanig sa akin ang tadhana. Huwag kang mag-alala. Parating na ako agad.
Dalagita, iyong minamahal mo, gaano pa katagal bago dumating? Sa ganitong sitwasyon, ang sapilitang pagsipsip ng toreng panara ng demonyo sa espiritual na kapangyarihan ng mga disipulo ay makasisira sa kanilang pundasyon at bukod pa rito, natatakot ako na kapag nagpatuloy ito, magdulot ito ng pagtalikod ng mga disipulo. Maglakas loob sila? Ngayon, ito na ang panahon para mag-alay sila para sa sekta? Kung hindi, bakit pa natin sinusuportahan ang mga walang kuwentang ito? Para saan? Paparating na si kapatid na Dawista? Lakasan ninyo ang pagpapalabas ng espiritual na kapangyarihan. Dapat bago dumating ang dalubhasa, mapanatili nating matatag ang toreng panara ng demonyo. Duan Feiyu, hindi ko inakala na ikaw na isang walang kuwenta ay makatatanggap pala ng ganitong paggalang mula sa napakaraming disipulo. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang iyong karangalan, katayuan ay magiging akin na. Tungkol naman kay Deng Siki, ako na lang ang gagawing kapatid na Daoista mo? Sino ang tumatawag sa akin? Kapatid na Dawista? Pansamantalang pinuno ng sekta. Huwag ka munang magsalita. Mas mahalaga ang pangunahing gawain. Langit Misteryosong sekta. at lupa. Ugat ng Pagkalanta lahat ng puno, enerhiya. Supilin. Hindi ko inaasahan, ang Kuya Dawes na nagligtas ng buhay ko noon ay miyembro din pala ng sektang Qingliang. Tayo na nagsasanay ang pagpapakita ng kabayanihan at katarungan. Ito ay tungkulin nating gawin. Kung hindi mo mamasamain, tawagin mo lang akong Kuya Duan. Sige, Kuya Dawes. Kuya Duan, kung gayon, nasupil na ba ang Demon Ceiling Tower? Huwag kang magmadali, Junior Sister. Pansamantala ko lang itong pinigilan. Upang tuluyan itong mapigilan, kailangan pa natin ang sagradong kayamanan ng ating sekta, ang kampana ng kaguluhan. Pero wala akong ideya kung nasaan ang kampana ng kaguluhan na iyan. Dapat ay nasa kamay ng tagapag-ingat na naatasan na sugpuin, ang Demon Ceiling Tower. Bakit? Hindi niya pa ba ibinalik sa iyo? Ang taong iyon. Pero pinaalis ko na siya. Tsaka wala akong alam na nasa kanya pala ang sagradong kayamanan ng sekta. Kaya pala napakadali niyang umalis. Duan Feiyu, isa ka lang basurahan. Bakit ibibigay sa iyo ng pinuno ang isang kayamanan tulad ng kampana ng kaguluhan? Ngunit, ito ay magiging akin na sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko, hindi pa siya nakakalayo. Magpapadala tayo agad ng mga tao para hanapin siya. Ang ganyang masamang tao, hindi natin siya papayagan na umalis dito ng ganoon kadali. Young miss, tignan mo. Sino iyon? Ang enerhiya ng demonyo ay pansamantalang nasupil. Mukhang natanggap niya ang aking paraan. Ang matandang pinuno ng sekta ay nagligtas sa akin noon, kaya babantayan ko ang sekta sa loob ng 50 taon para sa kanya. Dahil sa pagkakataon ng tadhana at sa daan, sige na, supilin ko na. Rin ang masamang enerhiya na ito. Pinalayas ka na nga ng may labis na kahihiyan. Ngayon, babalik ka pa para tulungan sila. Iniisip mo bang ikaw ay isang banal ka? Hindi ako isang banal. Ngunit marami pa. Ring inosenteng disipulo sa sektang Qingliang. Ang mabuting intensyon mo ay hindi ganoon ang tingin ng iba. Duan Feiyu, tumigil ka diyan. Panginoon kong mahal, may maganda tayong balita. Ang ating manugang ay pinalayas na ng sekta ng Qingliang. Ano? Sinasabi mo bang umalis na si Feiyu sa sekta ng Qingliang? Opo, Panginoon. Ang sabi-sabi, siya raw ay pinalayas ng panganay na babae ng sekta ng Qingliang, ginamit niyang dahilan ang pag-aayos ng sekta. Buti nga sa kanya, noon ginamit ni Feiyu ang dahilan ng pagtanaw ng utang na loob para pumunta kay Deng Tianhe at takasan ang kasunduan naming kasal. Ngayon na pinalayas siya, tingnan natin kung anong dahilan pa ang magagamit niya para tumakas. Tara na, Shahe, pumunta tayo sa sekta ng Qingliang at sunduin si Feiyu. Panginoon, matagal na po ninyong iniisip ang manugang, pero bakit po? Parang wala naman siyang kahit anong cultivation Walang cultivation? Noong bago pa lang siyang umakyat sa pinakamataas na antas, tinaga niya ang kaligtasan ng langit gamit ang isang espada. Nilikha niya ang dakilang daanan ng immortalidad gamit ang 2 espada. At pinayuko niya ang daw ng langit gamit ang 3 espada. Ngayon na panahon ng paghina ng kapangyarihan. At haharapin ng mga cultivator ang dakilang kalamidad ng langit. Bukod sa kanya, sino pa ang kayang pumigil dito? Tama po. Talaga pong may pangitain ang pinuno ng sekta? Kahit na wala ni katiting na cultivation si Feiyu, siya pa rin ang lalaking kinikilala ko, si Yi Susu. Sa pagkakataong ito, anuman ang paraan na gamitin ko,
Sisiguraduhin kong hindi ka makakaalis sa akin. Pansamantalang pinuno ng sekta na si Deng. May kailangan ka ba? Ano ang kailangan ko? Ito ay mahalagang lugar ng sekta? Bakit ka naririto? Pinaghihinalaan kong sinadya mong sirain ang tore ng pagkukulong ng demonyo upang pakawalan ang mga demonyo mula sa labas ng domain para pinsalain ang mga disipulo ng sekta ng Qingliang. Baliw. Kuya Duan, hindi maganda ang nangyayari. Muling kumalat ang demonic energy. Ano bang magagawa ko? Iyon lang kanina, naubos na ang lahat ng spiritual energy ko. Ito. Ang kayamanan ng sekta, ang kampana ng kaguluhan, nandiyan pala talaga sa iyo. Kuya Duan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ninakaw mo ang kayamanan ng sekta, ang kampana ng kaguluhan. Hindi mo pa ibabalik? Ang Chaos Bell, talaga bang nasa kanya? Ang Chaos Bell. Ito ang primordial treasure, kayang gawing metal ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Ang aura ng pagwagayway niya kanina, kung hindi Chaos Bell, ano pa? Kaya pala, napakaagap niyang umalis. Kung gayon, ikaw pala ang nagnakaw ng pinakamahalagang kayamanan ng sekta? Ibigay mo sa akin. Ang demonyo sa loob ng Chaos Bell, hindi pa nalilinis? Kung ibibigay ko sa inyo ngayon ay magiging kalamidad lang ito. Bukod pa rito, hindi ko yan ninakaw. Ang matandang Sect Master, siya mismo ang nagbigay niyan sa akin. Duan Feiyu, ano ang pinagsasabi mong pagdadahilan? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ibibigay sa iyo ng matandang Sect Master ang kayamanan? Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat kahit makita man lang siya. Bahala kayong maniwala o hindi. Chiyutang, Gusto mong makipaglaban? pinapayuhan kitang ibigay mo na agad. Kung hindi, wag mo kaming sisihin kung hindi kami maging magalang. Ibigay ko. Kapag ibinigay ko ba ay magagamit nyo, maliban sa akin, sino pa sa inyo ang kayang sugpuin ng demonic energy sa loob niyan? Nakakatawa. Kitang-kita namang inaasam-asam mo ang kayamanan, tapos sasabihin mong maliban sa iyo. Sino pa ang makakasupil? Talagang gusto mo kaming patayin sa katatawa? Duan Feiyu, ngayon ay nagdadahilan ka pa rin. Gusto mong mamatay? Gagawin ko yan para sa iyo. Ito lang ang cultivation level? Karapat-dapat ba siyang humawak ng Chaos Bell kung pati itong walang kuwentang tao ay kayang sugpuin ang demonic energy sa tulong ng Chaos Bell? Kung gayon, kapag nakuha ko ang Chaos Bell, ang harapin ang simpleng demonic energy ay napakadali. Pagdating ng panahon, ang anak na babaeng ito ng sekta, pati na rin itong Qingliang sect, ay magiging pawang mga kaldero para sa aking paglinang. Ibibigay mo ba o hindi? Kung hindi, hihilahin namin ang iyong litid at babalatan ang iyong balat. Sila mismo ang naghahanap ng kamatayan. Wala kang kasalanan. Ano naman kung ibigay mo ako sa kanila? Sila ang nagdala niyan sa kanilang sarili. Ang paggamit ng Chaos Bell ay nangangailangan ng napakalaking pagkonsumo ng lakas spiritual. Bukod pa rito, ang demonic energy ay maaring kumalat. Duan Feiyu, ipag-utos na ibigay mo? Bakit ang dami mong sinasabi? Wala ka namang nikatiting na lakas espiritual. Tapos sinasabi mo, anong napakalaking pagkonsumo? Bakit pa siya kinausap? Taliho ba rin ang damit niya at halongkatin? Kayo, nangangahas kayo. Hubaran siya. Ate, wala. Kung gayon, wala pa bang isang pantalon dyan? Sige po ate, naiintindihan ko na. Nangangahas kayo. Ibibigay mo na ba o hindi? Kung hindi, Ibigay mo na. Ikaw ang pinakamahusay na master sa cultivation world. Ngunit ngayon, pinahihirapan ka ng ganitong grupo ng mga mumunting insekto at inaapi, talaga bang ayos lang sa'yo? Tatanungin kita sa huling pagkakataon, itong Chaos Bell, ibibigay mo ba talaga o hindi? bilisan mong ibigay ang kayamanan ng sekta, ang Chaos Bell. Tama, ibalik mo sa kanila. Dahil gusto ninyo ito, ibabalik ko sa inyo. Siya? Paano siya nakapagdulot ng ganitong pambihirang pangyayari sa kalangitan at kalupaan? Hindi ba siya isang basura na walang nikatiting na lakas espiritual? Ngayon, oras na para magbayad kayo sa akin. Paano nangyari iyon? Bakit mayroon kang ganyang kalakas na presensiya? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Pero sinabi ko na, magsisisi kayo. Feiyu. Hindi mo na. Kailangang makialam sa mga walang kuwentang ito. Kaya pala, nakahanap ka na pala ng taga-suporta. Akala ko totoo ang lakas mo, iyon pala.
Ay nagpapakita ka lang ng yabang gamit ang iba? Ang lalim ng kultibasyon ng babaeng ito, ang presensiya at kakaibang pangitain kanina. Malinaw na galing sa babaeng ito. Ang basura na ito. Bakit siya nakakita ng ganitong kagandang tao para suportahan siya? Sect Leader Yi? Ganito ba talaga ang sekte? Mauyan ninyo nang bubuli gamit ang kapangyarihan? Sekte Maoyin, ang nangungunang sekta sa Zhongzhou. Punong-puno ng mga eksperto sa mga disipulo. Isang sekte Maoyin na may 10,000 disipulo. Tama, ito ay ang sektang Mai. Pagkakataong maging kapantay ng banal na sekta ng Yaoguang, ang pangalawang banal na lupa ng Immortal Cultivation? Isuzu, ikaw ay sapilitang pumasok sa bawal na lugar ng sekte Qingliang ko ngayon? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pinoprotektahan ko ang taong ito. Ano? Ang sekte Maoyin ba? Ngayon ay nagnanais na mang agaw ng tao sa hayag na liwanag? Inagaw ko. Ano ngayon? Ang sekta Qingliang ninyo ay walang mata. Pinapaalis nyo ang tao, pero hindi mo pinapayagan ng iba na kunin siya. Isuzu, ikaw, sa ganoong kamapang api, nais mo bang magsimula ng digmaan sa pagitan ng ating dalawang sekta? Digmaan? Karapat-dapat ba kayo sekte Qingliang? Feiyu, sa iyong kakayahan, saan ka man maging tagapaglingkod sa anumang sekta ng Immortal Cultivation, ay maaari hindi ba? Kahit na pumunta ka sa sekte Maoyin ko, ibibigay ko pa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng sekta. Pero para lang maiwasan ako, pumunta ka sa ganitong uri ng mababang klase at pangatlong antas na maliit na sekta at tiisin ang init ng ulo ng babaeng ito. Yisusu, sobra mo namang inaabuso ang kapangyarihan mo? At naglakas loob kang insultuhin ang aming Qingliangzong. Ininsulto ko ang inyong Qingliangzong, ano ngayon? Ni ang tatay mo ay hindi naglakas loob na magsalita sa akin ng ganyan. Sino ka ba para umasta? Yisusu, ang lalabanan na kita. Binibini? Binibini? Hindi natin sila kayang kalabanin. Zhongzuyi, sa ganitong paraan mo, bang inaapi ang aming binibini? Saan mo inilulugar ang aming Qingliangzong? Sino ka namang walang kuwentang tao para magsalita sa akin ng ganyan? Yisusu, ano ba talaga ang gusto mo? Akala ninyo hindi ko alam kung paano ninyo inabuso ang aking asawa. Ngayon unti-unti kong ibabalik sa inyo ang ginawa ninyo. Shahi, alisin mo ang damit niya. Asawa? Paanong ang isang walang kakayahang basura ay magiging asawa mo? Bakit? Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo kung sino ang asawa ko, ikaw na hamak na babae? Shahe, kumilos na. Masusunod, aking Panginoon. Sinong maglalakas loob na galawin ang aming binibini? May karapatan ka bang magsalita rito? Duan Feiyu, ikaw na walang kwenta. Nagtatago sa likod ng isang babae at nagpapalakas sa kanya para ipagtanggol ka. Kung mangangahas kang insultuhin ang asawa ko, nagpapahanap ka ng kamatayan. Tama na, Susu, dahil sa huli, may utang, naloob ako sa dating pinuno ng sekta. Pero grabe na ang pag-iinsulto nila sa iyo. Ako, Mula ngayon, ako, si Duan Feiyu, at ang Qingliang sect ay tuluyan ng putol ang ugnayan. Wala nang anumang kaugnayan mula ngayon. Walang kwenta. Ibaba mo ang Primal Chaos Bell na iyan? Huwag mong isiping dahil may tagapagtanggol ka na sa likod mo, ay maaari mo nang angkinin ang pinakamahalagang kayamanan ng aming Qingliang sect? Sigurado ka ba? Ikaw na isang walang kwenta na walang kahit kaunting espiritual na kultibasyon, anong karapatan mo para angkinin ang banal na sandata ng aming sekta? Dahil gustong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Pero huwag kang magsisisi sa huli. At huwag kang luluhod at magmamakaawa sa akin na bawiin ito. Magmamakaawa sa iyo na walang kwenta? Paano mangyayari iyon? Kung darating talaga ang araw na iyon, ako, si Deng Siki, ay luluhod ng 3 beses at yumuyukod ng 9 na beses at hihingi ng tawad sa iyo. Kapag lumabas, ang demonyong nakakulong sa loob ng Primal Chaos Bell at pumatay sa inyo hanggang sa umagos ang dugo na parang ilog at maging bundok ang mga bangkay. Sana ay manatili kayong ganyan katigas. Umalis na tayo. Hayaan na lang ba silang umalis, miss? Ano pa ang gusto mo? Hindi ko inaasahan na bibigyan ako ng walang kwentang. Iyon ang ganito kalaking sorpresa ngayon? Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Si Yisusu, ang pinuno ng una sa lahat ng sekta ng pagsasanay, ang Miao Yinzong. Ngunit ang kanyang asawa ay isa palang walang kuwentang tao. Sabihin mo, kung malalaman ito ng lahat, ano pang kredibilidad ang matitira sa kanyang Miao Yinzong? Ang ibig mong sabihin, young miss, ay gagamitin mo ang pagkakataon para mawalan ng kapangyarihan ng Miao Yinzong. Tama. Kapag nawalan sila ng kapangyarihan, may paraan ako para palitan sila, para ang Qingliangzong ay maging bagong dambuhala ng Zhongzhou? Ha ha ha. Tunay ngang walang kapantay ang plano ninyo, young miss? Kung sino man ang mang-aapi sa aming Qingliangzong,
dapat siyang magbayad ng kapalit. Si Yutang magpadala ng mensahe. Ipahayag na pagkalipas ng 3 araw, ang aming Qing Liangzong ay magsasagawa ng seremonya para sa bagong deputy sect leader. Tungkol naman sa pipiliin, sa tingin ko, si Senior Brother Duan lamang ang karapat-dapat. Ako? Oo. Noong iniligtas mo ako, maraming immortal na eksperto ang iyong pinatay sa isang tabak. Dahil sa lakas ni Senior Brother Duan, walang mas karapat-dapat kaysa sa iyo na maging deputy sect leader ng Qing Liangzong. Mukhang lubusan niya akong napagkamalang si Duan Feiyu. Pero ganoon ba talaga kalakas? Ang walang kwentang si Duan Feiyu na iyon? Senior Brother Duan, may alalahanin ka ba? Wala. Tuto pa rin ko ang ipinagkatiwala sa akin. Alam kong hindi ka. Magkakaroon ng problema, Senior Brother Duan? Hindi ko akalain na ang posisyon bilang Deputy Sec Leader ay madali kong makukuha. Kung gayon, ang pagkuha sa Chaos Bell ay hindi ba magiging kasing dali lang? Nga pala, tandaan mong magpadala rin ng imbitasyon sa Miao Yinzong. Dahil mayroon akong magandang palabas na ipapanood sa kanila. Opo. Kuya Duan, ang sekta ng Qing Liang na, ito ay ipinagkakatiwala na sa iyo para pangasiwaan. Sa pagdating ng oras, siguraduhin mong tulungan kaming bantayan ng mabuti ang toreng pananggalang ng demonyo. Huwag kang mag-alala, Binibini, ipagtatanggol ko ang sekta ng Qingliang hanggang kamatayan. Mahal, bakit mo isinauli sa kanila ang kampana ng kaguluhan? Hindi ba may demonyong naninirahan doon? Ibig sabihin ba, nais mo bang wasakin ng demonyo ang sekta ng Qing Liang? Ano bang iniisip mo? Ako ba ang klase ng tao na ganoon? Sa paglipas ng mga taon, nakapag-ipon ako ng sapat na espiritual na lakas sa loob ng kampana ng kaguluhan, sapat na para dalisayin ng demonyo. Ngunit kung gagamitin nila, ito nang walang pag-iingat, sila lang ang mapapahamak. Baka tatakas ulit ang demonyo. Tama. Kahit na ang kampana ng kaguluhan ay isang primordial treasure, ngayong nasa loob ang demonyo, isa itong ticking time bomb. Sana lang ay hindi sila maging bobo para pasabugin ito. Binibini, lahat ng imbitasyon, kasama ang sektang Miaoin, ay naipadala na. Pati ang chismis na inutilang asawa ng pinuno ng sektang Miaoin ay ipinakalat na rin ng aming mga dila. Mabuti. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon ng sektang Miaoyin at mula ngayon sa buong Immortal Cultivation World, ay hindi na sila makakabangon. Binibini, Pumasok. Binibini, lubos ko ng kontrolado ang kampana ng kaguluhan. Talaga? Totoo ba ang sinabi ng inutil na iyon? Na kailangan ng matinding spiritual power para makontrol ang kampana ng kaguluhan? Sa totoo lang, naloko tayong lahat ng inutil na iyon. Kaunting spiritual power lang ang kailangan para makontrol ang kampana ng kaguluhan. At ang kampana ng kaguluhan ay puno ng spiritual power? Ayon sa aking pagtatantya, mayroon itong 50 taon ng lakas ng isang naliwanagang immortal. Ano? Paanong ang kampana ng kaguluhan ay nagkaroon ng ganoong karaming spiritual power? Sa aking palagay, maaari nitong gawing spiritual energy ang demonic. Energy na hinihigop nito, kaya mayroon itong ganoong karaming spiritual power. Total, ito ay isang primordial treasure na kayang linisin ang lahat ng bagay. Ang inutil na iyon ay malamang na ginamit ang spiritual power ng kampana ng kaguluhan para supilin ang Demon Ceiling Tower. Hayop ka, Duan Feiyu. Paano mo nagawang apihin ang sektang Qing Liang ng ganito? Kuya Duan, sa banquet sa loob ng ilang araw, hinihiling ko na sa harap ng lahat ng sekta ay ibunyag mo ang tunay na kulay ng inutil na iyon. Tiyak na gagawin ko. Chang miserable. Pati na rin ang buong sektang Miaoyin ay mapapahiya. Huwag kang mag-alala, Binibini. Ipapayag mo ba akong tumira rito? Bakit hindi? Pinalayas ka na ng Qing Liang sekta. Saan ka patitira kung hindi rito? O baka naman, natatakot ka? Ano namang ikakatakot ko? Ako, Talaga? Kung gayon lumingon ka at tingnan mo ako. Yisusu, anong ginagawa mo? Huwag kang gagawa ng kalokohan. Anong masama kung gumawa ako ng kalokohan? Nang tumakas ka sa kasal, hindi ako pumayag. Ako, may kailangan akong gawin. Lalabas muna ako. Isa ka talagang enggot. Bakit gusto mo na namang tumakas? O baka naman, nandidiri ka sa akin?
Susu, ako. Wala akong nakita. Lumingon ka na. Anong nangyayari? Bakit ka nagmamadali? Hindi ko alam kung kailan nagpalabas ng balita ang puno. Ngayon alam na ng buong mundo ng kultibasyon na walang kultibasyon ng asawa mo at sinasabi pa nila na ikaw. Sinasabi nilang ano? Si Duan Feiyu, ang asawa ng pinuno ng Miaoyin sekta, ay isang walang kapangyarihang basura. Anong sekta ang may ganyang kalakasan ng loob na mang-insulto sa aming Miaoyin sekta? Shahe, ipahanap mo. Pag nalaman na, sisiguraduhin kong magdudusa sila. Huwag na nating hanapin pa. Tiyak na ang Sect Qingliang ang nagpakalat ng balita. Sect Qingliang, Grabe na ang pang-aapi mo sa kanila. Hindi mo pa ba sila papayagan na lumaban? dadala ako ng mga tao para sirain sila ngayon. Sige na, umupo ka na. Inaantay ka. Alang nilang dumating doon. Anong gagawin natin ngayon? Pababayaan lang. Ba nating apihin tayo? Huwag kang magmadali. May iba pa bang balita? Teka, mayroon pa itong imbitasyon. Mukhang ang piging na ito ay kailangan nating puntahan. Sobrang mapang-api. Dapat pala, noon pa lang, sinira ko na silang dalawa. Ang layunin nila sa pagpaplano nito ay para mapahiya tayong dalawa sa piging at sa ganoon, mapababa ang reputasyon ng ating Sect Miaoyin. Maganda nga ang plano, pero hindi ko alam kung sino ang mapapahiya. May paraan ka bang sirain ang plano nila? Salamat sa inyong lahat sa pagpunta dito sa aming Sect Qingliang. Pakiinom po ng tsaa. Mukhang gusto nilang masira ang reputasyon ng ating Sect Miaoyin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ang sect leader Yi ng Miaoyin sect sa Zhongzhou ay dumating na. Mukhang ang kombinasyon nating dalawa ay nakakakuha ng atensyon. Mga taksil na, walang kuwenta lang sila. Huwag mo silang pansinin. Tunay palang alamat. Talaga palang kumuha siya ng isang ordinaryong mortal na walang cultivation bilang kasintahan. Maraming mahuhusay na tao at henyo sa immortal cultivation ang nagsumamo sa kanya, pero ni isa ay hindi niya pinansin. Pero ano ang nangyari? Hindi ko inaasahan na ngayon. Kumuha siya ng ganoong klaseng walang silbing tao. Ang reputasyon ng Miaoyin sect ay sinira niya ng tuluyan. Hindi siya nararapat maging isang sect master. Hindi ba ikaw si Elder Duan na pinalayas namin sa Qingliang sect? Hindi ko inakala na nakahanap ka talaga ng malaking koneksiyon. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka. Gusto mo na namang masaktan? Huwag kang magalit. Sect Master Yi, ipinaliwanag ko lang ang katotohanan. Ngayon napakaraming bayani at magigiting na tao dito. Kahit sino pa ang piliin mo, mas mahusay pa kaysa sa walang silbing iyan. Naghahanap ka ng kamatayan. Sect Master Yi? Ang biglaan mong pag-atake sa seremonya ng pag-upo sa Qingliang sect? Hindi mo ba ako ginagalang? Kahit na maliit na sekta lang ang Qingliang sect? Ang Yao Guang Holy sect ang nasa likod namin. Gusto mo ba ngayon na makipag-away sa Yao Guang Holy sect? Sect Master Deng. Ang nangyari ngayon, tandaan ko ito, Yi Susu. Sa ibang araw ay babayaran ko ito ng doble. Susu, huwag kang padalos-dalos. Kung aatakehin mo sila ngayon, bibigyan mo sila ng tamang dahilan upang kubkubin ang sekta ng Miaoyin. Kahit gaano pa kalakas ang sekta ng Miaoyin, hindi natin kayang harapin ang pagkubkob ng buong mundo ng paglilinang. Pabayaan na lang ba natin silang apihin ang sekta ng Miaoyin? Huwag kang mag-alala, ang magandang palabas ay hindi pa nagsisimula. Maya-maya, babawian kita. Mga mahal, salamat sa inyong paglalaan ng oras upang dumalo sa seremonya ng pag-upo ng bagong bisipinuno ng sekta ng Qingliang. Siya ang bagong bisipinuno ng sekta ng Qingliang, si Duan Feiyu, Kuya Duan. Ang ating Kuya Duan ay hindi lamang may kahangahangang hitsura, ang kaniyang kultibasyon ay umabot na sa huling yugto ng Yuan Ying. Huling yugto ng Yuan Ying? Tingnan mo, nasa 20 o 30 taong gulang pa lang siya, ngunit napakalakas ng kaniyang kultibasyon. Mukhang sa inaharap, ang ating mundo ng paglilinang ay magkakaroon ng tunay na immortal na naliwanagan. Matagal ko nang nabalitaan na ang sekta ng Qingliang ay may makapangyarihang tagapayo sa loob ng 20 taon.
ay hindi pa natatalo kailanman. Siya siguro ang tinutukoy nila. Siyempre, upang maging vice-pinuno ng sekta, hindi lang namin kailangan ng kultibasyon. Mas mahalaga ay ang pusong naglilingkod para sa sekta. Kamakailan lamang, noong lumitaw ang krisis ng mga demonyo mula sa labas ng mundo, si Kuya Duan ay nagligtas sa sitwasyon mula sa kapahamakan. Pinigilan niya ang demonyo mula sa labas ng mundo at nakahanap na rin siya ng paraan upang perpektong mapigilan ang mga demonyo mula sa labas ng mundo. Maaari pa niyang gawing pinakamalinis na espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ang kanilang enerhiyang demonyo. Pagdating ng panahon, ang mga demonyo mula sa labas ng mundo na pinipigilan ng inyong iba't ibang sekta, sa tulong ni Kuya Duan, ay magiging mga ugat ng espiritual na enerhiya para sa mga kuta ng inyong sekta. Soberanong Deng, talaga bang nakahanap ang sekta ng Qingliang ng paraan para mapigilan ang mga demonyong dayuhan at mabago ang mga demonyong dayuhan sa sagradong lugar ng espiritual na ugat ng ating sekta? Siyempre, kung mayroon man akong kahit katiting na kasinungalingan, ako si Deng Siki ay kusang dudurugin ang aking espiritual na ugat at dantian. At habang buhay na magiging isang walang kwentang ordinaryong tao, Ngunit, Soberanong Deng, ang mga demonyong dayuhan ay hindi namamatay at hindi nasisira. Paano ninyo natagpuan ang paraan upang mapigilan ang mga demonyong dayuhan at gawin itong espiritual na ugat? iyan ay may kinalaman sa pinakamahalagang kayamanan ng aming sekta ng Qingliang. Langit, lupa, misteryo at sekta, ang ugat ng lahat ng enerhiya. Ang kampana ng kaguluhan, lumabas. Pakitingnan po ninyo, ito ang pinakamahalagang kayamanan ng aming sekta ng Qingliang, ang kampana ng kaguluhan. Maari itong magpino ng lahat ng bagay, pati na ang masamang enerhiya ng diablong panglabas. Napakadalisay na espiritual na enerhiya. Kaya ba? Ito ba ang espiritual na enerhiya na napino mula sa masamang enerhiya ng diablong panglabas? Tama. Ito ang espiritual na enerhiya na nakuha natin sa pagpino ng masamang enerhiya ng diablong panglabas dito sa sektang Qingliang. Kapag ang lahat ng masamang enerhiya ng diablong panglabas ay naging espiritual na enerhiya at wala ng masamang enerhiya, natural lamang na maglalaho ang diablong panglabas. Bukod pa rito, ang masamang enerhiyang ito ay nagawang maging napakadalisay na espiritual na enerhiya. Hindi ba ito isang bagong pinagmulan ng espiritual na ugat para sa inyong mga sekta? Sino ang nagsabi sa iyo na kayang gawing espiritual na enerhiya ng kampana ng kaguluhan ang masamang enerhiya? Ang espiritual na enerhiya na narito ay patuloy kong inalagaan at ibinigay sa loob ng 50 taon. Iyo ang espiritual na enerhiya? Tama, ito ang aking espiritual na enerhiya. At ang enerhiyang ito ay ginagamit para supilin ang diablong panglabas, hindi para sayangin mo lamang. Hahaha, ikaw na isang walang kuwentang tao na walang kultibasyon. Naglakas loob kang sabihin na ikaw ang nagbigay ng malakas na espiritual na enerhiya ng kampana ng kaguluhan at sinupil mo ang diablong panglabas? Kung sasabihin mo iyan, hindi ba kayo magiging katatawanan sa paningin ng lahat? Ha. Sa tingin ko, ang pagiging una ninyo sa ranggo bilang sektang Miaoyin ay puro hangin lamang, hindi ba? Hindi kayo naniniwala? Naniniwala? Paanong hindi ako maniniwala? Ay, tama! May mga demonyo sa labas. Gamitin mo ang spiritual energy sa loob ng katawan mo at ipakita mo sa amin kung paano mo sila susupilin. Ha. Ikaw. Ang bobo mo talagang hindi marunong sumukat ng sariling lakas? Napakalaking kahihiyan talaga para sa sektang Miaoyin ito. Hindi ko inakala na ang asawa ng sarili nilang sektang pinuno ay ganitong kahangal. Oo nga. Pwede pa sana kung wala siyang cultivation, pero hindi ko inakala na isa pala siyang tanga na puro lang kayabangan. Mukhang ang sektang Miaoyin ay maaalis sa kamay ni sektang pinunuyi sa kalaunan. Ha. Galit ka na? Ang isang basura na tulad mo, marunong pa ring magalit. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka pinoprotektahan ng Chaos Bell nitong mga nakaraang taon, matagal ka ng patay, isang basura na walang cultivation. Sinasabi mo pang supilin ang mga demonyo sa labas. Bakit hindi mo na lang lupigin ang langit? Kung gusto mong mamatay, huwag mo nang idamay ang iba. Alam mo ba kung ang mga demonyo sa labas ay makatakas? Gaano karaming tao ang mamamatay? Naglakas loob pa siyang takutin ako. Hindi ba gusto mo ang Chaos Bell? Heto, kunin mo. Ang isang basura na walang anumang cultivation ay nakayanan ang isang atake mula sa Chaos Bell? Hindi ito maaari. Sinabi ko na, ang paggamit ng Chaos Bell ay nangangailangan ng malaking spiritual energy. Kapag naubos na ang spiritual energy sa loob at lumabas na ang demonyo, siguradong kamatayan ang kahihinatnan mo. Nagsisinungaling ka! Siguradong binigyan ka ng sektang Miaoyin ng proteksyon na kayamanan? Kung hindi, isang basura na walang cultivation tulad mo. Paano mo makakayanan ang atake ng Chaos Bell? Kaya pala, tingnan natin kung ilang beses mo pa kayang saluhin.
Tingnan natin kung ilang beses mo pa itong kayang harangan. Ang isang hampas mula sa Hundong Jong ay katumbas ng buong lakas na atake ng isang cultivator sa yugto ng pagbabagong anyo ng Diyos. Ang basura na ito nakayanan, paring saluhin ng 3 beses. Mukhang mahal na. Mahal ng babaeng ito ang basurang ito. Huwag kang lumapit. Hindi mo siya mapipigilan. Hindi niya kaya. Ibig sabihin ba'y kaya mo? Sasabihin ko ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Kapag ang espiritual na enerhiya sa loob ng Hundong Jong ay tuluyang naubos at lumabas ang motao sa mundong ito, ikaw ang unang magdurusa. Nagtatangka ka pa ring takutin ako? Tingnan natin kung ilang beses mo pa itong kayang harangan. Bakit mo pa sila pinakikialaman? Hayaan mo na lang silang mamatay kung gusto na nilang mamatay. Ang Hundong Jong na iyan ay naglalaman ng 50 taon ng yung pinakamalakas na espiritual na enerhiya. Hindi mo sila matatalo. Hindi ako maaaring manood lang habang tumatakas ang moto. At higit sa lahat, ang Hundong Jong ay nasa kamay pa rin ng basurang ito. Hoy basura, naglakas loob ka pang murahin ako. Mukhang gusto mo nang mamatay. Ingat ka. Ah? Sabihin mo, ikaw ba yon kanina? Anong pamamaraan ang ginamit mo? Hindi mo pa ba naiintindihan? Ito ay babala na ibinigay sa iyo ng batingaw ng kaguluhan. Kung patuloy mong aabusuhin ang espiritual na enerhiya sa loob. Kapag nakawala ang demonyo, ikaw ang unang magdurusa. Ikaw na basura? Napakayabang mo pa rin kahit malapit ka ng mamatay. Sa tingin mo, maniniwala ako sa mga sinasabi mo? Sa tingin ko, ikaw ang malapit ng mamatay. Kung maubos ang espiritual na enerhiya na nakaimbak sa batingaw ng kaguluhan. Ang batingaw ng kaguluhan upang mapigilan ang demonyo ay sisipsipin ang espiritual na enerhiya ng may-ari. Kung hindi sapat ang enerhiya, ito ay... Anong mangyayari? Sisipsipin ang haba ng buhay ng may-ari. Hindi ko lang alam kung gaano katagal pa ang buhay mo. Kaya mong tagalan. Ikaw na basura, tigilan mo ang pagkakalat ng masasamang kasinungalingan dito. Paano ko hindi alam na ang kayamanan ng aming sekta ng malamig na kalmado ay may ganyang kasamang function? Kung gayon, subukan mo. Subukan! Kung subukan! Sa tingin mo, matatakot ako sa isang basura na tulad mo? Langit at lupa ang misteryosong sekta, pinagmulan ng lahat ng enerhiya. Mamatay ka na! Ikaw na basura, gusto mo pa akong takutin? Tingnan natin kung mamamatay ka na. Anong nangyayari dito? Nagbabago ang kulay ng langit at lupa. May demonyong lalabas. Nakatatandang kapatid na si Duan? Ang buhok mo at ang mukha mo. Anong problema? Anong nangyayari? Iligtas niyo ako! Iligtas niyo ako! Sinabi ko na sa iyo, ang pag-abuso sa batinggaw ng kaguluhan. Hindi mo ito kakayanin. Nagsisisi ka na ngayon? Huli na. Paano nangyari ito? Kaya ba totoo ang sinabi ng basura na yon? Umuuba ng buhok. Lumalabas na ang katandaan? Ito ay malinaw na palatandaan ng isang buhay na malapit ng matapos. Duan Feiyu, tigilan mo ang panlilin lang dito. Panlilin lang? Hindi mo ba nakikita kung ano ang kalagayan niya ngayon? Ikaw! Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang putulin ang koneksyon niya sa kampana ng kaguluhan kaagad. Kung hindi, maghanda kayo para sa paglilibing niya. Ang misteryosong sekta ng langit at lupa, ang ugat ng lahat ng espiritu, kampana ng kaguluhan, tanggalin, tanggalin. Bakit hindi ko matanggal ang kontrol ng kampana ng kaguluhan sa akin? Paano, Kuya Duan? Tutulungan kita. Binibini. Binibini. Ayos ka lang ba? Duan Feiyu, anong ginawa mo sa kampana ng kaguluhan? Kung hindi, Kuya Duan, bakit hindi niya kayang tanggalin ang kontrol nito? Tigilan mo na ang pagbibintang sa akin. Matagal na kitang binalaan. Ngayon, ang lahat ng ito ay gawa ninyo. Pinili ninyo ang kapalaran ninyo. Tama. Hindi ba kayo nagsasabi na kayo ay napakalakas? Bakit ngayon hindi na? Naglakas loob ba kayong tawaging basura ang iba? Tingin ko, kayo talaga ang tunay na basura. Ikaw na walang kuwenta ang may gawa niyan. Binago mo ang Chaos Bell? Kaya ako nagkaganyan. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Ikaw ang naghanap ng gulo. Kahit Diyos, hindi ka maililigtas.
Hindi mo man lang magawang kontrolin. Ang Chaos Bell, naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa pagpuksa ng mga demonyo. Sobrang ambisyoso. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Bakit hindi mo tanungin kung ano ang gusto niyang gawin sa Chaos Bell? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita na tinutulungan niya? Kayo na kontrolin ang Chaos Bell. Napakabuti ba ng puso niya? Sino ang nakakaalam kung may gagawin siyang panloloko sa Chaos Bell? Tama? Bago kayo dumating, ako ang laging kumokontrol sa Chaos Bell. Ngayong nandito na kayo, hindi na ito makontrol. Kung hindi kayo ang gumawa ng kalokohan, sino pa? Huwag kang magbintang dito. Asawa ko, umalis na tayo. Bakit natin sila tutulungan? Hayaan silang mamatay kasama ng demonyo. Duan Feyu, Gusto mo nang umalis dahil nag-aalala ka? Hindi ka aalis. nasaan ang mga disipulo? Kayong walang utang na loob, kayong Qingliang sect, ay puro ganyang mabababang gawain lang ang alam. Yisuso, kahit na ikaw ang pinuno ng Miaoyin sect, hindi rin kami ang Qingliang sect. Ang pwedeng insultuhin mo ng ganyan. Matapos ang lahat ng sinabi nyo, hindi ba't gusto nyo lang itago ang katotohanang hindi nyo mapigilan? Ang demonyong langit? Tapos gusto nyong isisi sa akin ang lahat ng pagkakamaling ito. Gusto nyo akong pagbintangang. Karapat-dapat ba kayo? Anong sinasabi mong kami ang nagpapabintang sa iyo? Ang lahat ng nangyayari ngayon? Ikaw, ang walang kuwentang. Ito, ang may gawa. Ganun ba? Ano ba talaga ang pakay ko? Pakay? Ang pakay ay gusto ng Miaoyin sect nyo na pamunuan ang buong mundo ng paglilinang? Gusto nyo ring hulihin ang lahat ng mga pinuno na narito. Sino ka para? Dungisan ang pangalan ng Miaoyin sect namin? Bakit nasapol ko ba ang lihim nyo? Kaya nagagalit kayo? Kaya, pala, oras na magkaproblema ang Chaos Bell. Lahat ng mga pinuno at sectmaster na, narito ay kailangang mamatay. At isisisi nyo, ito sa Qingliang sect namin, napakasamang pakana naman ang naisip mo. Sectmaster Yi, totoo bang sinasabi ni Sectmaster Deng? Talaga bang gusto mo maghasik ng gulo? At kung gusto man naming maghasik ng gulo, gusto nyo kaming patayin? Hindi kami basta-bastang tao lang. Sectmaster Yi, kayong Miaoyin sect, ba ay gusto makipaglaban sa buong mundo ng mga immortal? Ikaw. Napakagaling namang kwento ang isinalaysay ni Sectmaster Deng. Anong ibig mong sabihin? Pinuno Deng, basta't naikwento. Nang maayos ang kwentong ito, lahat ng pagkakamali ay maaari. Nating isisi sa atin, tama ba ako? Napakahusay mo talagang magplano, ngunit pinapayuhan ko kayo. Natingnan ninyo muna ang kampana ng kaguluhan. Anong nangyayari dito? Gusto mo na bang tuluyan sirain ang kampana ng kaguluhan? Kayo ang tuluyang sumisira sa kampana ng kaguluhan. Gago ka, hindi mo pa ba napapansin na hinihigop na nito ang haba ng iyong buhay? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi ba't sinira mo na ang koneksyon ko sa kampana ng kaguluhan? Hemp. Oo. Ngunit, pinutol niya iyon. Iyan ang tinatawag na kasalanan mo mismo. Huwag. Imposible. Imposible. Ang lihim na batayan ng kalangitan at lupa, ang ugat ng lahat ng enerhiya, kampana ng kaguluhan, kalas. Kalas. Bakit? Bakit hindi ko maalis ang pagkakakilanlan ng kampana ng kaguluhan sa akin? Bakit? Bakit? Dahil ang iyong spiritual na kapangyarihan at haba ng buhay ay hindi sapat para pigilan ng demonyo. Sa puntong ito, malibang mayroong napakalaking kapangyarihan na tumulong sa iyo na magpasok ng spiritual na enerhiya sa kampana ng kaguluhan. Kung hindi, tiyak kang mamamatay. Siya ba talaga ang bayaning nagligtas? Ang sa akin noon? Binibini, iligtas mo ako. Ang lahat ng ito ay ipinagawa mo sa akin, hindi mo ako pwedeng pabayaan sa ganitong sitwasyon. Isa pa, iniligtas ko ang buhay mo. Hindi. Ako. Duan Feyu, hindi mo pa rin ba nakikita? Siya ay isang taong makasarili at sarili lang ang iniisip. Kung sa kanya, o sa Qingliang sect, wala nang silbi ang isang tao, itiinapon ka na lang niya. Tulad ngayon. Tumahimik ka. Hindi iyon ang totoo. Wala akong ganoon.
Dengsiki, hindi ko inasahan na ganyan kang klase ng tao. Akala ko may naiibang pagtingin ka sa iyong tagapagligtas, pero hindi ko inasahan na magkapareho pala tayong uri ng tao. Dahil hindi ka naging makatarungan, huwag mo akong sisihin kung gaganti ako. Ate, iligtas mo ako. Gumana nga. Ang aking kapangyarihan. Ikaw? Duan Shikshong, ayos ka lang ba? Grabe ang kalungkutan. 3 sigaw ng kaguluhan. Tumunog na ng 1 beses ang Chaos Bell. Kailangan lang itong tumunog ng 2 beses pa. At sa panahong iyon, walang makakapigil sa demonyo na makawala sa selyo. Duan Feiyu, huwag kang magpakalat ng nakakabahalang chismis. Kung hindi mo ginalaw ang Chaos Bell, paano mangyayari ito? Dengsiki, hanggang ngayon ay sinisiraan mo pa rin ang aking asawa. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo kanina? Nagpanik lang ako kanina. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito magagawa. Hanggang ngayon ay nagpapalusot ka pa rin. Ang ginawa mo kanina, nakita ng lahat, ikaw mismo, ang sumipa at nagpahilo sa bisepinuno ng Qingliangzong. Ipagtatanggol mo pa ba iyan? Hindi. Ako, Deng Zhongzhu, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mong nalutas na ninyo ang problema sa mga demonyo mula sa ibang rehiyon? Bakit ganito ang kalalabasan ngayon? Oo nga. May iba ka pa bang layunin sa pagtawag sa amin dito? Hindi makasagot si Deng Zhongzhu. Hayaan mong ako ang magsabi para sa'yo. Gusto mong gamitin ang kasinungalingan na kaya ng Chaos Bell na dalisayin ang demonyong enerhiya para tawagin ang lahat ng pinuno. Dito sa Qingliangzong, ang layunin ay upang sirain ang aming Miaoyinzong at itaas ang katayuan ng iyong Qingliangzong. nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ako? Ikaw ang nakakaalam kung nagsisinungaling ako o hindi. Ikaw? Ang Supreme Elder ay dumating na. Hindi ninyo inaasahan na ipapatawag ko ang kataas-taasang matanda ng Yaoguang Sagradong Sekta, hindi ba? Isang matandang walang kuwenta lang. Kahit dumating pa siya, ano namang magagawa niya? Yisusu, hanggang ngayon nagmamalaki ka pa rin. Kapag dumating na ang kataas-taasang matanda, ang mga ginawa ninyo sa kampana ng kaguluhan ay lubusang mabubunyag. Sa oras na iyon, kayong Miaoyin Sekta ay maghihintay na lamang na masira ang inyong reputasyon. Deng Siki, core disciple ng Yao, Guang Sagradong Sekta, ay nagpupugay sa kataas-taasang matanda. Ha 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 ha! Si Chi, isa ka ng pinuno ng sekta ngayon. Ang laging paggawa ng ganitong kalaking pagpupugay ay hindi ba't sobra na? Ang kabutihan ng pagtuturo ng Sagradong Sekta, hindi ko kailanman malilimutan si Chi. Ang pagsalubong sa inyo kataas-taasang matanda, paano ito maituturing na labis na pagpupugay? Ha 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 ha! Mabuti. May malasakit ka. Ngunit sa susunod, ay wag mo na itong gawin. Hay! Si Feiyu, ang walang kwentang yun. Bakit? Nandito na ako. At hindi pa rin siya bumibisita. Hindi na ba niya ako kinikilalang guru niya? Patawarin po ninyo ako matanda. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko naprotektahan ng maayos si nakatatandang kapatid na si Duan, kaya siya napahamak ng mga masasamang tao. Ha? Sino ang naglakas loob na saktan ang disipulo ko? Sila po. Kayo ba ang puminsala sa aking disipulo ng ganito? Maliwanag na. Ikaw na matandang walang silbi. Gusto mo bang magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang sekta? Pinunong Yi, bakit ka nandito? Siya ba si? Kailangan ko pa bang sabihin kung nasaan ako sa iyo na matandang walang silbi? Yi Susu, dahil lamang sa isang walang kwenta, ganito ka makipag-usap sa mga nakatatanda sa mundo ng paglinang? Kapag ininsulto mo pa ang aking asawa, ingat ka at dadalhin ko ang aking mga tao para wasakin ang iyong sagradong sekta ng Yaoguang. Ang disipulo ko ay nasaktan ng ganito. Iyan ay kasalanan niya. Hindi mo masisisi ang iba. Malinaw na gumamit kayo ng daya sa kampana ng kaguluhan, kaya ganyan ang nangyari kay Kuya Duan. Sa murang edad, napakahamak na paraan, putol ang mga ugat. Ganap na nawala ang espiritual na enerhiya. Ang pinakamahalaga ay ang buong buhay ng aking disipulo. Halos wala nang natira. Isang napakasamang paraan.
Anong sama ng loob mo sa aking disipulo para gawin sa kanya ang ganoong kalupitan? Huwag kang magsayang ng laway dito. Maliwanag na siya mismo ang naghanap ng gulo. Kaya siya nagkaganyan. Ay, kung hindi ka naniniwala, maaari mo silang tanungin. Sino ba talaga? Napakalakas na puwersa. Ito ba ang lakas ng isang nangungunang sekta? Ang napakalakas na puwersang ito. Ang kultibasyon nitong si Dakilang Matanda. Nasa yugto ng deification na siguro. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Opo, si Pinunong Duan po. Kasi habang sinusubukang kontrolin ng Chaos Bell, ay nagkaroon ng aksidente. Sinipsip ng Chaos Bell ang spiritual energy at haba ng buhay ni Pinunong Duan. Kaya, nagkaganyan. Ansya. Ang iba pa, wala na po talaga akong alam. Matanda, hindi niyo po alam, itong walang kwentang ito, dati siyang tagapagtaguyod ng sekta ng Qingliang namin. Tapos, hindi ko alam kung anong gimmick ang ginamit niya para bulagin ang tatay ko at pinakuha pa niya. Sa tatay ko ang 50 taong kapangyarihan sa Chaos Bell, ibinigay sa kanya. At ngayon lang naibalik. Ganoon ba? Ganoon po talaga. Ngayon na nagkaroon ng problema ang Chaos Bell, sa tingin ko, siya lang ang may pinakamalaking pagkakataong gumawa ng kung ano-ano dito. Sabihin mo, anong ginawa mong kaparaanan sa Chaos Bell? Dali mong ibigay. Kung hindi, hindi ka na mapoprotektahan ng sektang Miaoyin. Tiyak na sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay ng payapa. Walang hiya ka. Anong sinasabi mo? Wala akong ginawang anumang pangkukulam sa kampana ng kaguluhan. Ang lahat ng ito ay sadyang ginawa nila. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Hanggang ngayon nagdadahilan ka pa rin? Isa ka lang, basurang walang kasanayan. Iyang kaunting panlilinlang mo sa kampana ng kaguluhan? Akala mo ba hindi alam ng matandang elder? Elder, pakiusap na kunin ninyo na ang kampana ng kaguluhan at ilantad sa publiko ang panlilinlang ng basurang ito para makaganti kay Kuya Duan. Hayaan mong alamin ko kung anong pangkukulam ang ginamit mo sa darating na mga araw. Personal akong hihingi ng paliwanag sa sektang Miaoyin. Ay, anong nangyayari rito? Duan Feyo, ikaw na walang kahit anong paglinang? Huwag mong isiping mayroon kang matatalinong paraan. Hanggat nandito ang pinakamataas na nakatatanda, lahat ng ito ay magiging malinaw. Talaga? Sana mamaya ay tumatawa ka pa. Saka nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang pinakamataas na nakatatanda ay nasa antas ng Mahayana cultivation, isang hakbang na lang at makakamit na niya ang estado ng tunay na immortal. Napakahusay na paglinang. Ngunit sa tingin ko ang hitsura ng nakatatanda ay parang hindi maganda. Paano nangyari ito? Ang aking espiritual na enerhiya ay patuloy na sinisipsip. Kung patuloy itong sisipsipin, lahat ng espiritual na enerhiya sa katawan ko ay mawawala. Mabilis! Tulungan ninyo akong hilahin ang kamay ko. Ang espiritual na enerhiya ko ay patuloy nitong sinisipsip. Guro, sinisipsip nito ang espiritual na enerhiya ko. Imposible. Bakit nangyayari ito? Pangalawang tunog na. Isa pang tunog mula sa kampana ng kaguluhan. Ang demonyong ulo ay lilitaw. At sa panahong iyon, ang buong sekta ng Qingliang ay magiging baha sa dugo. Duan Feyo, sa tingin mo, ba ay maniniwala kami sa mga walang kabuluhan mong sinasabi? Ang banal na kasangkapan ay may espiritu. Ito ang sariling pagpili ng Chaos Bell. Walang sino man ang maaring makialam. Sino ka ba talaga? Duan, Fei, Yu. Ikaw. Elder. Deng Zongzu, mukhang hindi rin ganoon kaganda ang pinagsasandalan mo ngayon. Ang posisyon ng Vice Zongju ng aming Qingliang Zhong, ngayon ay tapos na ang pagpili. Maaari na kayong bumalik, mga ginoo? Hindi pa kami aalis. 3 tunog ng kaguluhan, ang demonyo ay lilitaw. Sa panahong iyon, ang buong Qingliang Zhong ay magiging abo. Ikaw na walang kwenta. Matagal na kitang pinalayas sa Qingliang Zhong. Umalis ka na ngayon din. Ang buhay o kamatayan ng aming Qingliang Zhong ay wala nang kinalaman sa iyo. Mahal, tayo na. Ang taong tulad nito at ang sektang tulad nito ay hindi mo dapat kaawaan. Hindi ba iyan isang maliit na Chaos Bell lang? Ngayon, sisirain ko na iyan.
Bakit nangyayari ito? Tatlong tunog ng kaguluhan. Lumuha ang langit at lupa, lilitaw ang demonyo. Sa wakas, nakalabas na ako. Duan Feiyu, talaga bang akala mo maaari mo akong ikulong? Nakalabas na rin ako. Duan Feiyu, sa tingin mo, ba talaga'y makukulong mo ako? Kung nakulong kita noon, kakayanin ko ulit na pigilan ka ngayon. Kampana ng kaguluhan, pigilan. Duan Feiyu, akala mo ba matatagalan mo ako? Akala mo ba yung spirit essence nilang tatlo kanina ay sinipsip lang ng kampana ng kaguluhan? Ikaw, hindi pala nakapagtataka na tumunog ng 3 beses ang kampana ng kaguluhan bilang babala. Tama, ang kanilang spirit essence ay na-convert ko na sa demonic energy. Mamatay ka na. Ang misteryo ng langit at lupa, pinagmulan ng lahat ng enerhiya, kampana ng kaguluhan, ikulong. Duan Feiyu, hinding-hindi mo ako makukulong. Kung gayon, ngayon na ang panahon para tapusin ka. Kung ganoon sa pagkakataong ito, ihahatid na kita sa iyong huling hantungan. Anong gagawin mo? Ang demonyo ng kabilang mundo ay walang kamatayan. Hindi mo ako kayang patayin. Ganoon ba? Langit, lupa at ang misteryosong sekta, pinagmulan ng lahat ng enerhiya, kampana ng kaguluhan. Malipol ka. Wag. Hindi ito maaari. Eto, paano nangyari ito? Siya, na isang walang kwenta, nagawang lipulin ng demonyo ng kabilang mundo. Kaya ba, ang kanyang paglinang ay hindi tulad ng nakikita natin? Duan Feiyu, sasabihin mo pa rin ba na ang kampana ng kaguluhan ay hindi mo gawa? Duan Feiyu, sinasabi mo pa rin ba na ang Chaos Bell na ito ay hindi mo gawa? Ano ang ibig mong sabihin? Paulit-ulit mong sinasabi na hindi mo ginalaw ang Chaos Bell. Kung gayon, paano mo ito nakokontrol? Tama, sinabi mismo ng walang kwentang ito kanina na wala siyang ginawang anumang sa Chaos Bell. Kaya, paano niya madaling nakokontrol ang Chaos Bell? Sino ang nagsabi na hindi? Hindi ako maniniwala sa isang walang kwentang tao na walang kultibasyon na makakapatay sa isang demonyo mula sa labas ng domain. Duan Feiyu, narinig mo na ang lahat, hindi ba? Iniisip mo ba talaga na ang lahat ng mga pinuno at master ay mga bulag? Ngayon, nasaksihan ko kung gaano ka walang hiya ang isang tao. Tinulungan kayo ng aking asawa, ang Qingliang sect, na patayin ang demonyo. Sa halip na magpasalamat, kami pa ang sinisisi ninyo. Deng Siki, hindi ba't napakawalang hiya mo? Ako? Walang hiya? Kayong mga taga-Miaoyin sect. Para lamang sirain ang reputasyon ng aming Qingliang sect, hinihayaan ninyo ang isang walang kuwentang tao na walang kultibasyon ang magpigil sa demonyo? Iniisip ninyo talaga na kami ay mga tanga. Kami, ang sektang Miaoyin, ang sumisira sa reputasyon ng inyong sektang Qingliang. Karapat-dapat ba kayo? Sino ang nakakaalam? Kung mayroon kayong ilang, ang lihim na hindi masabi. Alam ng lahat na ang lahat ng mga dayuhang demonyo sa mundo ng paglilinang ay nakakulong sa loob ng tore ng pagpigil sa demonyo? At hindi kayo basta-basta magpapakita ng itim na liwanag para magpanggap. Ikaw, kayo. Ano? Wala na kayong mahanap na dahilan, hindi ba? Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo kung ano ang tunay na pagsupil sa mga demonyo. Ngayon, inaanunsyo ko na 3 araw mula ngayon, kami, ang sektang Qingliang, ay magsasagawa ng pagsupil ng demonyo sa tore, ng pagpigil sa demonyo. Sa panahong iyon, ang makikita ng mga nagpapanggap na tulad ninyo kung ano ang tunay na paglipol sa mga dayuhang demonyo. Kami ay maghihintay at titingnan. Kuya Duan, pagkatapos ng 3 araw na ito, ang pagdurog sa demonyo ay nakasalalay na sa iyo? Ako? Kuya Duan? Walang problema. Sa panahong iyon, malalaman ng lahat ang tunay na mukha mo, Duan Feiyu, at ng inyong Miao, Yin sect. Tingnan ko lang kayo sa panahong iyon kung ano pa ang gagamitin ninyong palusot. Ganoon ba? Ang kinatatakutan ko, hindi kami ang mapapahiya, kundi ikaw. Mas mabuti pang pag-isipan mo. Kung sakaling may mangyari, paano mo ipapaliwanag sa kanila? Susu, umalis na tayo.
mga pinuno at mga maestro, kami sa Qingliang Sect ay naghanda na ng mga silid pahingahan para sa inyo. Sa loob ng ilang araw na ito, kayo ay magpahinga ng maayos dito at hintayin ang pagpupulong upang durugin ang demonyo pagkatapos ng 3 araw. Paalam. Kuya Duan, sa Demon Slaying Convention nagaganapin makalipas ang 3 araw, kailangan mong mapatay ang demonyo. Ano ito, ha? Kung hindi, ang libo-libong taon na pundasyon ng Qingliang Sect ay masisira lang ng ang 2 iyon. Pero sa kalagayan ko ngayon, natatakot akong baka wala akong magawa. Basta mapatay mo ang demonyong ito, ang problema mo ngayon, kayang-kaya kong resolbahin sa isang kaway lang ng kamay. Si dating Secmaster ba iyan? Tama. Sa totoo lang, may ilang bagay na maaari ko nang sabihin kay Senior Brother Duan ngayon. Alam ng lahat na nag-retreat ang aking ama, pero hindi nila alam kung bakit siya nag-retreat. Sa katunayan, nag-retreat ang aking ama para mapahusay ang kanyang cultivation at makamit ang pagiging Golden Immortal. Golden Immortal? Kung ganoon, matagal na palang nakaabot sa True Immortal Realm si dating Secmaster. Kung hindi, bakit niya ako papayagan na mag-cultivate sa Qingliang Sect mula sa Yaoguang Sacred Sect? Kapag nakamit na niya ang kanyang kultibasyon, ang estado ng gininto ang immortal, Kung ganoon, ang matandang Secmaster ang tanging ginintuang immortal sa mundo ng kultibasyon. sa ganoong paraan, nakatatandang kapatid na si Duan, sa tingin mo ba problema pa? Arin ang iyong pinsala? Dalaga, huwag kang mag-alala. Kahit na isakripisyo ko ang aking buhay, papatayin ko ang demonyong iyan. Paano ko naman hahayaang mamatay ang nakatatandang kapatid? Hindi ba't nagkasundo tayong magiging magkasintahan tayo ng mga immortal? Kapag bumalik si Ama mula sa kaniyang pag-retreat, ipapahintulot ko na ang kasal nating 2. Dalaga, napakabait mo sa akin. Huwag kang mag-alala, tiyak na papatayin ko ang demonyo. Upang makapag-propose ako sa matandang Secmaster. Salamat sa iyong pagsisikap, nakatatandang kapatid na si Duan. Ngunit, tungkol sa usapin ni Ama, pakiusap, tulungan mo akong ilihim ito, nakatatandang kapatid. Huwag kang mag-alala, Dalaga. Mananahimik ako. Dalaga, sa ginawa mong pagsasabi ng sitwasyon ng matandang sect, master sa kaniya, hindi kaya mapanganib. Ito para sa matandang sect master? Siya ay isang matalinong tao. Alam niya kung ano ang dapat gawin? Ang basurang ito, naglakas loob na magplano at manilo sa atin. Pagbalik namin sa sekta, tiyak na iuulat ko ito sa pinuno para makita ng sektang Miaoyin ang kalalabasan. Tumahimik! Alam mo ba kung sino ang inaway natin ngayon? Gusto mo ba tayong magdulot ng malaking kapahamakan sa ating sekta? Hindi ba't isa, lamang siyang basura na walang kultibasyon? Ikaw! Ikaw na basura, anong ginagawa mo rito? Umalis ka! Si Zhang Wuji ng banal na sektang Yaoguang, nagbibigay galang sa Divine Venerable. Guro, ikaw? Lumuhod! Tumayo na kayo. Narinig kong parang may problema. Kayo sa akin, kayong taga-banal na sektang Yaoguang. Habang nasa labas ako, Divine Venerable, hayaan mo akong magpaliwanag. Kami sa banal na sektang Yaoguang ay imposibleng maging kaaway ng Divine Venerable. talaga? Kamahalan na God, ano ang ibig sabihin nito? Kung ganoon, tatanungin kita. Ang taong patuloy na, nangiinsulto at humaharang sa akin kanina, hindi ba siya estudyante ninyo sa Yaoguang Sect? Kung hindi, ano ang ginagawa ninyo rito? Nagpapakumbaba, kamahalan na God. Kami ay dumating ngayon nang hindi namin nalalaman ang inyong presensya. Pakiusap, kamahalan na God. Mabuti kung ganyan. Kung hindi, Kamahalan na God. Huwag kang mag-alala. Aalis kami sa Qingliang Sect bukas. At hindi na kami magpapakita sa harap mo muli. Master? Bakit ka nandito? bakit hindi ako pwedeng nandito? Ginawa mo akong ganito, pero naglakas loob ka pa rin pumunta rito. Ako, Tumahimik ka! Master, Ganyan ka makipag-usap sa kamahalan na God. Gusto mo bang mamatay?
Kamahalan agad? Hindi ba siya isang walang silbing basura na walang cultivation? Tumahimik ka. Hindi mo ba alam? Yang tinatawag mong walang kwenta. Siya ang sa buong mundo natin ng paglinang ay nag-iisang nakakuha ng gintong immortal. Gintong immortal? Bakit? Gulat na gulat ka. Kung totoo siyang gintong immortal, bakit napakahina ng kanyang kultibasyon? Huwag ka magsalita. Gusto mo ba tayong mapatay lahat dito? Ipagbigay alam ko po, dakilang poon. Dahil sa kawalang galang sa dakilang poon, kaagad ko siyang palalayasin sa sekta bukas. Mula ngayon, wala nang anumang kaugnayan ang sekta ng Yaoguang sa kanya. Nag-isolate ang aking ama para mapahusay ang kanyang kultibasyon, gintong immortal. Kapag bumalik na siya mula sa isolation, papayag na siya sa kasal naming dalawa. Wala nang anumang kaugnayan ang sekta ng Yaoguang sa kanya. Ano ang balak mong gawin? Ikaw na traidor. Guro. Duan Feiyu, gusto mo bang patayin ang iyong guro? Patayin ang guro? Ngunit kalalabas ko lang ng sekta. Ano naman kung makamit mo ang ginintuang immortalidad? Duan Feiyu, tingnan lang natin kung hanggang kailan ka pa magiging kampante. Pagdating ng panahon, gugustuhin kong lumuhod ka at magmakaawa sa akin. At kayo rin, balang araw yuyurakan ko ang Yaoguang Sacred Sect bilang ganti sa kahihiyan ko ngayon. Ganoon ba? Hihintayin ko iyan. Pero sasabihin ko sa iyo, mag-ingat ka baka ikaw pa ang mapahamak. Nasira na ang pundasyon niya dahil sa Chaos Bell. Hindi na siya magtatagal. Hayaan na lang natin siya. Para naman sa inyo, Umalis na tayo kaagad. Binibini, kung talagang mapapatay ni Kuya Duan ang demonyo, magpapakasal ka ba talaga sa kanya? Siguro. Pero ang kondisyon ay, kailangan niya munang tulungan tayong mapuksa ang demonyo. Kung hindi, ipapasauli na lang natin sa kanya ang lahat ng kasalanan. Ipapasauli? Hindi. Rin ba naniniwala ang binibini na mapapatay ni Kuya Duan ang demonyo? Natural. Umaasa akong mapapatay niya ang demonyo. Pero nitong huli, natuklasan ko, mukhang masyado nating minamaliit ang demonyong ito na galing sa ibang mundo. Bakit kailangan pang utusan ng binibini si Kuya Duan na patayin ang demonyo? Dahil ito lang ang paraan para maibalik natin sa kanya ang lahat ng kamalian na ginawa ng sekta ng Qingliang nitong nakaraan. Sa ganitong paraan, maibabalik natin ang reputasyon ng sekta ng Qingliang. Kung gagamitin natin siya ng ganyan, hindi ba ito ikagagalit ng banal na sekta ng Yaoguang? Si Kuya Duan ay disipulo ng matandang tagapamahala ng banal na sekta ng Yaoguang. Sino ang nagsabing ginamit namin siya? Lahat ng sinabi ko sa kanya ay totoo. Kuya Duan, siya ay alagad pa rin ng dakilang nakatatanda ng sagradong sekta ng Yaoguang. Sino ang nagsabing ginagamit namin siya? Lahat ng sinabi ko sa kanya ay totoo. Kahit pa ang tungkol sa pagpapakasal sa kanya o ang problema sa haba ng buhay niya. Pero ang kondisyon ay kailangan niya kaming tulungan na patayin ang demonyo. Kung hindi, wala siyang silbi sa amin. Tungkol naman sa sagradong sekta ng Yaoguang, sila ay palaging sikat sa pamamaraang matiraang matibay, kaya hindi nila isasakripisyo ang sekta ng Qingliang para lang sa isang taong walang basehan ng kultibasyon. Higit pa rito, umalis na ang alagad na ito sa sagradong sekta ng Yaoguang. Ginagamit at inaalipusta ka nila ng ganyan. Talaga bang ayos lang sa iyo iyan? Sino? Binibini, sa tingin mo, baka si Kuya Duan? Kung siya man, anong magagawa niya? Wala siyang ibang mapagpipilian ngayon. Sino ka? Hindi mo pa ba alam ang sagot? Kung hindi, bakit ka nandito? Hindi ito maaari. Hindi ba't sinalyuhan ko? Pana siya? Bakit niya pa rin ako pwedeng kausapin sa isip? Tama na. Wag nang manghula. Wag nang manghula. Nasa loob mo lang ako. Kung ano ang iniisip mo, alam ko lahat. Iyan nga ang iniisip mo. Totoo, lahat ng sinabi ni Duan Feiyu noon. Sinubukan niya akong ikulong sa tore ng pagpigil sa demonyo. Sa kabutihang palad, hindi kayo naniwala sa kanya, kaya nakatakas ako. Hindi. Paanong nangyari yan? Ako mismo ang nagkulong sa iyo sa loob ng tore ng pagpigil sa demonyo. Paano ka nakatakas? Deski, sa tingin mo makukulong mo ang aking sarili? Masyado mo namang ginagalingan ng sarili mo.
Ang nasil mo noon ay ang enerhiya lang ng demonyo na tumagas mula sa katawang naiwan ko sa tore ng pagpuksa ng demonyo. Ano? Kung hindi, sa tingin mo ba si Duan Feiyu, ang numero 1 kultibador sa buong mundo na nasa antas na ng Golden Immortal, ay naubos ang lahat ng lakas niya para lang masil ako? Hindi mo ba naramdamang napakahina mo? Gusto mo bang lumakas? Ako ang tutulong sa'yo. Kaya mo akong tulungan? Oo naman. Bumalik ang haba ng buhay at lakas ko. Ano ang gusto mo? Napakasimple lang. Tulungan mo lang akong makatakas sa sekte ng Qingliang. Hindi ka pa ba nakalabas? Bakit hindi ka umalis mag-isa? Ang batang iyon, si Duan Feiyu, naglagay ng pagbabawal sa Fengmo Pagoda. Kahit ang kaluluwa ko o ang aking katawan, sa sandaling lumabas ako ng Qingliang sect, matutuklasan niya ako. Kailangan kong tulungan mo akong sirain ang Fengmo Pagoda. Ano pa ang pinag-aatubili mo? Ngayon, ako lang ang makakatulong sa iyo. Handa ka bang hayaang gamitin kanila at maging isang taguan ng sisi? O baka naman, handa kang habang buhay, yapak-yapakan nila? Hindi. Hindi ako handa. Paalisan ko silang lahat sa harap ko. Papatayin ko silang lahat. Tama. Iyan ang galit na iyan. Basta, tulungan mo ako. Mga simpleng immortal lang. Sa harap ko ay parang langgam lang. Sige, tutulungan kita. Ano ang gusto mong gawin ko? Kapag binuksan mo ang iyong isip at hayaan mo akong sumanib sa iyo, iwan mo na sa akin ang natitira. Ah. Anong gagawin mo? Aagawin mo ang katawan ko? Ha 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 ha. Tama ang hula mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang maghiganti. Lumayas ka! Umalis ka sa akin! Ah! Kapag naubos ang espiritual na lakas sa loob at lumabas ang demonyo, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan mo. Ah! Bukod pa rito, ang espiritual na lakas dito ay ginagamit para supilin ang demonyo mula sa labas ng mundo. Hindi para ubusin mo lang ng ganon. Huwag! Mag-ingat ka at baka mapasama ka sa apoy na sinindihan mo. Ah! Huwag! Duan Feiyu, nasaan ka? Tulungan mo ako? Nagsisisi ako? Talagang nagsisisi ako. Feiyu, ano bang iniisip mo? Wala naman. May nararamdaman. Amlang akong kakaiba. Inaalala mo pa rin ba ang demon slaying? Assembly ng Qingliang sect 3 araw mula ngayon. Pero, hindi ba naubos mo na lahat ng demonyo? Hindi ko masabi. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Tama na mahal, huwag ka nang masyadong mag-isip. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang ibalik ang cultivation base mo para kahit gaano pa karaming demonyo ang dumating, kaya mo silang ubusin lahat sa isang palad lang. Ganon ba ako kalakas? Oo naman. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay na cultivator. Isa pa, may espesyal akong paraan para tulungan kang makabawi. Espesyal na paraan? Susu, ikaw ba? Ako ang espesyal na paraan. Kumusta na? Ang aking paglilinang ay ganap ng naibalik. Ngunit, Susu, ikaw. Noong inakyat ako ng guro sa bundok, sinabi niya na mayroon akong natatanging katangian. Kaya, ako ang makakatulong sa iyo upang maibalik ang iyong paglilinang. Salamat sa iyong sakripisyo. Panginoon, Manugang, pinapupunta tayo ng sekta ng Qingliang sa seremonya ng pagpapaalis ng demonyo. Alam ko na. Huwag kang maingay. Mayroon pang naghihintay. Natawanan tayong dalawa. Sino ang magtatawa sa sino?
Hindi pa natin tiyak. Ang mga sugat ni nakatatandang kapatid na lalaki na si Duan, bakit kumaling na lahat? Huwag mong sabihin na, Dumating na ang sekta ng Miaoin. Miao Yinzong, ang walang kwentang ito. Bakit iba ang itsura niya ngayon kaysa dati? Mukhang mas maganda ang kanyang espiritu. Sino ang nakakaalam? Pero, hindi rin masama ang Qing Liangzong. Nagagawa nilang gamutin ang ganoong kalubhang pinsala ni Deputy Sec Leader Duan. Tingnan mo ang buhok niya. Tingnan mo ang kamay niya. Hindi ko alam kung anong uri ng mahiwagang gamot ang ginamit nila. Hindi lang gumaling ang sugat ni Deputy Sec Leader Duan. At saka, ang kanyang kultibasyon, tumaas din ang husto. Tama ka. Tiyak na magkakaroon ng kaguluhan. Senior Brother Duan, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? Bakit hindi ka namin mahanap? Nga pala, ganap na bang gumaling ang mga sugat mo? Gusto mo ba? Humanap pa ako ng ilang matatanda para ayusin ka? Maraming salamat sa iyong pag-aalala, miss. Ang aking mga sugat ay ganap ng naayos ng aking guro at gumamit din ng mahiwagang elixir para mapataas ang aking kultibasyon. Ngayon, gusto kong ibalik ang reputasyon ng Qing Liangzong at hindi ko nahahayaang siraan ng sinuman ang Qing Liangzong. Mabuti naman, pagkatapos nating supilin ang demonyo sa Demon Ceiling Tower, tapos aayusin natin ang dalawang nakakainis na taong ito, ihahatid kita para makita ang aking ama? Huwag kang mag-alala, miss. Aayusin ko ang dalawang problemang ito. Ingat ka kay Duan Feiyu. Mukhang may mali sa kanya. Salamat sa inyong pagdalo sa aming pagpupulong ng sekta ng Qingliang laban sa mga demonyo. Ngayon, ipapakita ko kung sino talaga ang sinungaling at walang kwentang tao. Kuya Duan, ikaw na ang bahala. Nasira ang kanyang pundasyon dahil sa Chaos Bell. Paanong napuno siya ng kultibasyon? At walang pinsala. Mayroon pa siyang masamang enerhiya. Tigilan mo. Duan Feiyu, ano na naman ang gusto mong gawin? Hindi ikaw ang tunay na Duan Feiyu. Sino ka talaga? Ikaw na isang walang kwenta? Ano ang sinasabi mo? Hindi ako si Duan Feiyu. Sino pa ako? Duan Feiyu. Nanggugulo ka na naman, tama? Noong seremonya ng pag-upo ng ating Deputy Secmaster, nagdulot ka na ng gulo sa amin? Ngayon nandito ka na naman sa pagpupulong laban sa mga demonyo? Talaga bang iniisip mo na ang aming muka? Ay maaari. Anin yung yapakan ng ganyan? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang kanyang mga sugat ay gumaling ng napakabilis? Maraming lihim na kayamanan sa mundong ito ng kultibasyon at lalo na at si Kuya Duan ay may pundasyon mula sa sagradong sekta ng Yaoguang. Ang maliit na pinsala na ito, hindi. Ba kayang gamutin ng mga matatanda ng sagradong sekta ng Yaoguang? Talaga? Pero paano ko natatandaan na matagal nang umalis ang sagradong sekta ng Yaoguang sa inyong sekta ng Qingliang at ako pa ang naghatid sa kanila? Ano? Manong Duan? Ano ba talaga itong nangyayari? Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Kung hindi ninyo tinakot ang aking guro at mga kapwa-disipulo, paano sila aalis? Noong mga nakaraang araw, hinanap ko ang aking guro upang magpagaling. Siya ay nagdala ng pinuno ng sektang Miaoyin para takutin ang aking guro. Bakit nagkakaganyan na ang sektang Miaoyin ngayon? Sa kabila ng pagiging sagradong lugar na pagsasanay sa mundo ng pagsasaka, gumagawa pa rin ng kasuklam-suklam na bagay tulad ng pang-aapi sa mahihina. Mukhang babagsak na talaga ang sektang Miaoyin. Ang isang tulad nito, ang sektang nambubuli ng mahihina ay hindi nararapat maging sagradong lugar ng pagsasanay sa ating mundo ng kultibasyon. Iyan nga pala ang totoo. Napakatapang ninyo na naglakas loob kayong saktan ang panauhin ng aming sektang Qingliang. Mga tauhan, palibutan ninyo sila. Inakalaban ninyo na sa pagbabanta sa aking guro, maitatago ninyo na ang inyong masasamang balak. Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling man ako, malalaman natin mamaya. Sa huli, ipinagsapalaran pa rin ng aking guro na galitin ang sektang Miaoyin para gamutin ako at humantong sa pagkaubos ng kanyang lakas, dinala siya pabalik sa banal na sektang Yaoguang ng aming mga kapwa-disipulo. Lahat ng ito ay dahil sa kanila. Napakasamang pamamaraan. Alam nilang ang pagpupulong na ito ng paglipol sa demonyo ay ipapatupad ng ating Manong Duan, kaya sinasadya nilang ipahamak si Manong Duan. Ano ba talaga ang masamang intensyon ninyo? Huwag kang magsinungaling dyan. Gawa-gawa lang niya ang lahat ng iyan. Kung kaya, palabasin mo iyang matandang iyan para magkaalaman. Isuso, may gana ka pa talagang magsalita? Hindi ba't tinakot nyo na siya pabalik sa Yaoguang Shengzong? Baka naman ang inyong Miao Yinzong ay pinatay na siya para manahimik? Ikaw? Ano? Ang Yaoguang Shengzu ay... Ang mga tulad, niyong salot sa Cultivation World, hindi kayo karapat-dapat dumalo sa seremonya namin dito sa King Liangzong? Mga guwardiya, palayasin niyo sila. Kayo? Bakit? Gusto mo pang lumaban?
Gusto ba ng Miaoyin? Zong ninyo nakalabanin ang buong cultivation world? Tama. Ang mga taong mapanlin lang, may masamang hangarin, ay hindi dapat makasama namin. Palayasin sila. Palayasin. Palayasin. Binibini ang pakay. Nila ay huwag tayong magtagumpay sa paglipol ng demonyo. Gusto nilang mapahiya ang Qingli Angzong. Kung palalayasin natin sila ngayon, sisiraan pa rin nila ang Qingli Angzong. Mas mabuti kung manatili sila rito at tingnan kung paano natin linipol ang demonyo ng marangal at tapat at hindi gumawa ng masamang paraan. Mabuti. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang marangal na paglipol ng demonyo. Kuya Duan, maghanda na tayo? Sige po, Binibini. Deng Siki, pinapayuhan kitang huwag gawin iyan. May problema siya. Mag-ingat ka at baka mabiktima ka ng tuso ng demonyong iyan. Duan Feyo, hanggang ngayon ba ay nagkakalat ka pa rin ng mga kasinungalingan? Mga guwardiya? Siguraduhin ninyong bantayan sila? Huwag na huwag. Kayong papayag na makatakas sila. Kapag natalo, namin ang demonyong ito, tiyak na sisingilin. Sila ng aming Qingliang sect. Sama na rin ako. Ang ganitong Miaoyun sect ay hindi karapat-dapat na maging sagradong lugar ng kultibasyon. Ang aming sekta ay sasama rin. Kailangan nating pilitin ang Miaoyun sect. Nabigyan kami ng paliwanag. Kami rin. Kailangang magbigay ng paliwanag ang Miaoyun sect. Tama, ganyan nga. Magulo? Mas mabuti. Kapag ako at ang masasamang enerhiya sa Demon Ceiling Pagoda ay nagkaisa, lahat kayo ay magiging aking pagkain ng dugo. Yisusu, narinig mo na ba? Ito ang damdamin ng mga tao? Kayong Miaoyun sect ngayon ay nagdulot na ng galit ng marami? Huwag kang magsisi. Magsisisi ako? Senior Brother Duan, simulan na. Masusunod, mahal na Binibini. Langit at lupa, dilaw at itim. Sansinukob at kalawakan, baha at kaguluhan. Demon Ceiling Pagoda, kumawala. Buhay na buhay ang positibong enerhiya. Ang dakilang sining ng demonyong langit. Magtipon. Talagang ikaw nga. Bakit nangyari ito? Wala na ang demonyo. Napatay agad nila ang demonyo? Mukhang oo. Hindi ko inaasahan. Ang Qingli Angzong ay talagang may paraan upang patayin ang demonyo. Kung gayon, ligtas na ang ating mundo ng kultibasyon. Binibini, nagtagumpay ako sa misyon. Patay na ang demonyo. Ano ang sinabi mo ngayon? Hindi ko narinig ng malinaw. Talagang nakatakas ka. Ano ang sinabi mo? Bakit parang hindi ko maintindihan? Ang ibig kong sabihin, ang demonyong langit na mula sa labas ng domain na sinupil ko sa ilalim ng Seal Demon Tower at ikinulong sa loob ng Chaos Bell ay ikaw. Mahal ko. Sinasabi mo ba? Siya ang demonyong langit na sinupil mo? Tama. Kung hindi siya nagkakamali, siya yung diablo mula sa labas. Ang tunay na Duan Feyo ay patay na. At itong kasalukuyang Duan Feyo ay isang diablo mula sa labas na gumagamit lang ng kanyang pagkatao. Tama na. Ikaw na, walang kasanayan at walang silbi, paanong malalaman mo kung sino? Ang diablo mula sa labas? Ang pagsasabi mo niyan, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng lahat? Tama. Kuwang Duan, Zongzu ay diablo mula sa labas. Lahat tayo ay diablo mula sa labas na. Hahaha. Ang iyong Miaoyin Zong, sususpetsahin mo ba kaming lahat? Duan Feyo, narinig mo na, ang iyong pagyayabang ng walang batayan ay magdudulot lang ng katatawanan. Ang aking Duan Shikshong ay nag-iisang tumalo sa diablong iyan. Mas mabuti pang isipin mo kung paano mo bibigyan ng paliwanag kaming lahat. Kung hindi, pagdating namin sa Miaoyin Zong, iyon na ang katapusan ng inyong sekta? Paliwanag? Bibigyan kita ng paliwanag ngayon din. Anong gagawin mo? Ako ang tinatawag ninyong demonyo. Ha? Ito? Paanong nangyari ito? Ha ha ha. Totoo ang sinasabi niya. Takbo? Tulong? Sa wakas, ako ang nagpalabas ng demonyong ito. Deng Siki, salamat sa iyo at sa kalaguyo mo. Duan Feyu, kayong dalawang hangal. Kung hindi mo ibinigay ang Huntunjong sa Duan Feyu na iyon, paano ako nakatakas? Nang ganoon kadali sa Feng Mota. Huwag kang mag-alala, ikaw ang huli kong papatayin. Kung hindi, paano ko magagantihan ang pabor mo? Sa pagpapatakas sa akin? Sigurado ka bang makakatakas ka sa Qingliang Zong? Duan Feyu, akala mo ba ay ikaw pa rin? Ang nag-iisang ginintuang immortal sa mundo ng paglilinang. Wala ka ng kapangyarihan at isa ka ng walang silbing tao.
Gusto mo akong sugpuin? Sa panaginip mo lang. Sining ng demonyo ng langit? Kalagan. Ako ang nagpakawala mismo ng demonyo at sumira sa libu-libong taong pundasyon ng Qingliang sect. Ngayon, lumabas na ang demonyo, ako ang dahilan ng kapahamakan ng buong kaharian ng paglinang. Paanong nangyari? Paanong nakabawi ang iyong espiritual na kapangyarihan? Hindi mo na kailangan pang malaman yan. Mamatay ka na, lihim ng langit at lupa, ugat ng lahat ng enerhiya. Sugpuin. Duan Feiyu, huwag mong isipin na masusugpo mo ako ulit ngayon. Sining ng demonyo ng langit? Kalagan. Hindi. Imposible. Sinugpo mo ang aking kapangyarihan sa loob ng 50 taon, bakit napakalakas mo pa rin ang iyong espiritual na kapangyarihan? Hindi ba dapat natunaw na nito ang aking demonic chi? Marami ka pang hindi alam. Marami pa. Laganap na paglilinang ng kapahamakan. Patunayan ang aking kapangyarihan. Dakilang sining ng pagselyo ng demonyo. Limasin. Siya ang nagligtas ng buhay ko noon. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Aking asawa, sobrang gwapo mo kanina. Ikaw? Ikaw ba ang nagligtas sa akin noon? Ang matandang pinuno ang nagutos sa akin noon. Ikaw. Tama. Ako si Kabarkada. Sa wakas, naalala mo na ako. Anong ginagawa mo? Asawa ko siya ngayon. Asawa? Kabarkada, kailan ka nagpakasal? Deng Siki, simula nang pinaalis mo. Ang asawa ko sa Qingliang sect. Nagkaroon na kami ng pangalan bilang mag-asawa. At ngayon, mas mayroon na kaming katuparan ng buhay mag-asawa. Ano ba ang gusto mong gawin ngayon? Gusto mo ba akong agawan ng lalaki? Oo. Ako mismo ang nagpaalis sa kanya. Aking asawa, ngayon ay nalutas na ang problema sa demonyo. Bumalik na tayo sa Miaoyin sect. Hindi. Hindi kayo aalis. Kuya Daoyu, dati, nilinlang lang ako ni Duan Feiyu. Deng Siki, wala ka talagang hiya. Ngayong nalaman mo, ang kakayahan ng asawa ko, lahat ng ginawa mo, itinutulak mo sa isang patay na tao. Pero hindi ko naman talaga intensyon ang lahat ng ito. Kung alam ko lang na siya ang tagapagligtas ko, paano ko siya mapapaalis? Siya ang lalaking minahal ko sa loob ng 20 taon. Kuya Daoyu, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag ka nang umalis, okay? Malinaw na sinabi ko. Kami ng sekta ng Qingliang ay nagwakas na. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Pero, kung hindi mo ako gusto, bakit ka namin 3 beses tinulungan ang sekta ng Qingliang? Napakakatawa-tawa mo naman. Kung hindi ka, namin binibigyan ng problema. Bakit kami naririto sa sekta ng Qingliang? Tumahimik ka. Kuya Daoyu, nakalimutan mo na ba ang utang na loob ng aking ama? Binibini, bumalik na naman sa dati ang buhok mo. Gumaling na ang sugat ko. Kuya Daoyu, alam kong gusto mo pa rin ako. Noong umakyat ako sa rank ng Golden Immortal, binigyan ako ng iyong ama ng kayamanan na hindi ko matanggihan. Ang kapalit ay bantayan ng inyong sekta ng Qingliang sa loob ng 50 taon. At ngayon tapos na ang panahon. Ang utang na loob ko sa inyong sekta ng Qingliang ay nabayaran na. At isa pa, kung hindi dahil sa kabaitan ng asawa ko, matagal nang naging abo ang sekta ng Qingliang dahil sa demonyo. Ngayon ay ginagamot ka pa niya. Paanong hindi ka nahihiya? Duan Feiyu, kung aalis ka ng ganyan sa Qingliangzong, hindi mo ba iniisip ang ama ko? Huli na itong tanong ko sa iyo, mananatili ka ba o aalis sa Qingliangzong? Tingnan mo. Lumabas na ang tunay niyang ugali. Ikaw ay isang makasarili at mapagkunwaring babae. Ngayon naman ay ginagamit mo ang damdamin ng asawa ko. Magpakita ka naman ng kahihiyan, Deng Siki. Sinabi ko na, ang utang na loob ko sa iyo at sa Qingliangzong. Bayad na. Kung ang matandang pinuno ay lalabas sa kanyang pagsasanay at may anumang sama ng loob, maaari niya akong puntahan. Duan Feiyu? Huwag mong isipin na porket umabot ka na sa cultivation level ng Golden Immortal ay napakahusay mo na. Kapag lumabas ang ama ko, ang cultivation level niya ay katulad mo, nasa Golden Immortal Realm, sa oras na iyon, ako, si Deng Siki, ay gaganti ng buong buo. Napansin mong hindi mo siya mapilit, kaya't nagbanta ka na lang. Babalaan kita. Kung mabawasan man lang ng isang hibla ng buhok ang asawa ko, dadalhin ko ang Miaoyin Zong at wawasakin ko ang Qingliangzong mo. Hihintayin ko ang araw na lumabas siya. Tara na. Maghintay lang kayo. Hindi ko kayo palalampasin. Young lady, naayos na ang paglilinis, pero maraming disipulo ang gustong umalis sa Qingliangzong. Dapat ba natin silang pigilan? Kung gusto nilang umalis, hayaan silang umalis. Ang mga ganyang walang silbi. Kung mananatili sa Qingliangzong, mag-aaksaya lang ng yaman ng Qingliangzong. Kapag lumabas ang ama ko, natural lang na hindi mabilang ng mga henyo ang darating sa Qingliangzong.
Ha 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 ha. Anong nangyayari dito? Tatay, may nang-aapi sa iyong anak, nang-aapi sa ating Qingliang sect. Sino ang nangahas na apihin ang aking anak at apihin ang aking Qingliang sect? Tatay, ang Miaoyan sect. Ang Miaoyan sect. Si Yisusu. Tama. Iyan ang masamang babae. Umaasa siya na siya ang numero 1 sekta sa Central Province, kaya inaapi niya tayo. Tatay, kailangan mo akong ipagtanggol. At ipagtanggol ang ating Qingliang sect. Nangahas na apihin ang aking anak kahit pa ito ang numero 1 sekta ng Central Province? Ano naman ngayon? Sa harap ng isang nagkamit ng Golden Immortal, para lang silang mga langgam. At tayo, ang Qingliang sect, ay may dalawang nagkamit ng Golden Immortal. Duan Feiyu? Nasaan si Elder Duan? Dinala rin ng masamang babaeng iyon si Elder Duan. Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Ganyan ang nangyari. Tatay, kailangan mo akong ipaghiganti. Ikaw na suwail na anak. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang Qingliang sect. Ganyan mo ba pinamamahalaan ang Qingliang sect? Alam mo ba na para kay Duan Feiyu, manatili lang sa Qingliang sect? Gaano kalaking pagsisikap ang ginawa ko? Tapos ganoong-ganoon na lang pinaalis mo siya? Tay, alam kong nagkamali ako. Pero binubuli nila ang ating Qingliang sect, pati na rin ang inyong anak. Hindi ka nila pinatay? Hindi ba't nagbigay na iyon sa akin ng mukha? Ngayon, parang ang matanda kong mukha ay lubusan ng napahiya. Daska, Ibig sabihin ba, hindi na natin ipaghihiganti ang galit na ito? Hahayaan lang natin silang ganito-ganito lang na binubuli ang Qingliang sect natin? imposible. Kailangan siyempre ipaghiganti ang galit na ito. Ang Miaoyan sect na yan, sa Zhongzhou, matagal na silang nasa posisyon ng unang sekta. Tara na, samahan mo akong pumunta sa Miaoyan sect. Opo. Pribadong kuweba ito ng pinuno. Bawal pumasok ng walang permiso. Sino kayo para harangan kami? Ang pinuno at ang panganay na binibini. Umalis kayo sa daraanan. Tulong! Dali, may sapilitang pumapasok sa kuweba ng pinuno. Sino ang sapilitang pumasok sa kuweba ko? Yezong siya, hindi ko inaasahan na magkikita tayo agad-agad. Kayo pala. Sovereign? Lumabas na ang matandang kaibigan. Bakit hindi pa lumalabas? Si Duan Gongfeng para makipagkita? Deng Zongshash. Ano ang pakay ninyo? Duan Gongfeng, matagal tayong hindi nagkita. Deng Zongjas, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sapat ang linaw ng sinabi ko? Wala na tayong ugnayan. Ang utang na loob ko sa inyong King Liangsong, matagal ko nang nabayaran. Tama. Duan Gongfeng, tinulungan mo akong pigilan ang mga demonyo sa labas ng teritoryo sa loob ng 50 taon. Nang umalis ka, tinulungan mo rin ang aking King Liangzong na lutasin ang banta ng mga demonyong iyon. Sa katwiran, ang King Liangzong pa rin ang may utang na loob sa iyo. Ngunit, hindi mo dapat sirain ang reputasyon ng aking King Liangzong at huwag mong hamakin ang aking anak. Siya ang naghanap ng gulo. Wala kang dapat sisihin kundi siya. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan. Duan Gongfeng, basta bumalik ka sa akin, pakakawalan ko ang Miaoyan Zong. Batay sa antas ng kultibasyon mo ngayon, hindi ka pa rin magiging kalaban ko. Talaga? Gongfeng Duan? Pareho tayong nasa yugto ng ginintuang diwata. Kaya't sino ang magtatagumpay sa huli? Sino ang nakakaalam? Dalhin ninyo pabalik si matandang Zhongzhou Deng. Hanggat nabubuhay ako, bawal tumapak ang sekta ng Qingliang sa teritoryo ng Zhongzhou kahit isang hakbang. Ama? Gongfeng Duan? Natuto ako. Ama, tara na. Chiyutang bilis. Ama, ayos ka lang ba? Dali, humingi ng tulong. Dali, humingi ng tulong. Wala nang gugulo sa atin mula ngayon. Talaga? Tatakas ka pa rin ba? Hindi na ako tatakas habang buhay na akong mananatili sa tabi mo.